Kung ang Pangulo ng United Arab Emirates ay nakapagbigkas ng isang salita na ikinagulat ng buong mundo, ano sa palagay mo ang sasabihin niya? Wasakin na ngayon din ang lahat ng armas na gawa sa China. 4:00 ng madaling araw, nagsimulang kumilos ng mabilisan ang mga pinakamataas na pinuno ng UAE. Isang 30 segundong Japanese promotional video ang naging mitsa ng lahat. Isang matinding desisyon ang ginawa ng United Arab Emirates na harapin ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ano kaya ang 30 segundong video na nakita nila? Ang teknolohiya ng Hapon ay lampas sa imahinasyon. Mas nakakagulat pa ang pandaigdigang epekto ng 30 segundong video na iyon. Sa gitna ng muling paglaganap ng krisis sa digmaan sa pagitan ng Israel at Iran, napilitan kaming gumawa ng desisyon. At napili namin ang Hapon, hindi ang China o Amerika. Iba sila. Seryoso sila sa amin. Ano kaya ang nangyari? Bago iyon, pakipindot lang ang like button kung gusto nyo ang video, malaking tulong ito sa paggawa ng video. Kaya simulan na natin. Niyanig ng malakas na pagsabog ang buong bundok. Ang pangalan ko ay Kashim, isang mutant lieutenant colonel sa sandatahang lakas ng United Arab Emirates. 15 taon na akong nagtatrabaho, ngunit ngayon lang ako nakaranas ng ganitong araw. Lieutenant Colonel, Sir, sira na naman ang mortar. Ang nagmamadaling boses ng sundalo mula sa radyo ay pumiga sa aking puso. Ito na ang pangatlong beses ngayong linggo. Nagkaroon na naman ng problema ang Chinese-made mortar sa training ground. Ano? Na naman? Napabuntong hininga ako. Ayon sa ulat, nag-overheat ang mortar pagkatapos ng pagpaputok at tuluyang huminto. Nag-error din ang sistema ng pagpuntirya. Mabilis akong pumunta sa pinangyarihan sakay ng helicopter. Agad kong nakita ang sitwasyon ng training ground sa ibaba. Nakakalat ang mga mortar sa kung saan-saan at litong-lito ang mga sundalo. Pagkalapag ko, agad na lumapit ang commanding officer sa lugar. Lieutenant Colonel, 5 unit ang sabay-sabay na nasira. Tahimik silang lahat. Anong nangyari? Nakalulungkot talaga ang tanawin. Naninikip ang aking dibdib sa pagkakita sa mga naguguluhang mukha ng mga sundalo. Hindi lang ngayon nagsimula ang problemang ito. Matagal na itong bangungot. Noong una naming ipinakilala ang mortar mula sa China, akala namin ay magandang desisyon ito dahil sa murang presyo. Ang pinakamahusay na halaga para sa pera, buong kumpiyansang sinabi ng kinatawan ng Chinese company, naaalala ko, makakatipid daw kami sa budget at hindi naman masama ang performance. Ngunit nang ginamit namin ito, ibang-iba ang kwento. Ang accuracy rate ay malala at ang pagkasira ay pang-araw-araw. Ang pinakamalaking problema ay ang pagiging maaasahan. Hindi namin kailanman mahulaan kung kailan ito hihinto. Ang aming bansa ay may maraming bulubunduking lugar. Kung walang tumpak na suporta ng firepower hanggang hating gabi, mapanganib ang buhay ng mga sundalo. Kapag nagtatago ang kalaban sa matataas na lugar, talagang kailangan namin ng armas na makakaatake ng may katumpakan. Lieutenant Colonel, hindi ito magagamit sa totoong labanan. Ang mga salita ng field commander ay tumagos sa aking dibdib. Totoo iyon. Pagbalik sa headquarters, agad akong naghanap ng kapalit na armas, kasama ang aking mga kasamahan. Pinag-isipan din namin ang American-made mortar, ngunit ang presyo nito ay 3 beses ng aming budget. Kahit na maaasahan ang performance, napakalaki ng pasanin sa ekonomiya. Nagring ang telepono. Galing sa military advisor na direktang nag-uulat sa Pangulo. Lieutenant Colonel, anong sitwasyon? Sa totoo lang, ito ang pinakamasama, sir. Kailangan nating magpakilala ng bagong mortar. Kung gayon, alin ang pipiliin mo? Hindi pa kami makapagdesisyon. Pinag-aaralan pa namin. Nag-imbestiga rin kami sa mga European-made mortar, ngunit may mga problema ang bawat isa. Ang ilan ay hindi angkop sa aming klima, ang ilan naman ay komplikado ang maintenance. Mahirap din ang pagpapakilala ng Russian mortars dahil sa mga isyung pampulitika. Talagang napakapangit ng sitwasyon. Hindi ako sigurado kung aling opsyon ang pipiliin, ngunit lumipas lang ang oras at lalo pang lumala ang kakulangan sa firepower ng aming hukbo. Nang mga sandaling iyon, dahan-dahang lumapit ang aking kasamahan sa staff. Lieutenant Colonel, kung gusto nyo, paano naman ang mortar ng Pilipinas? Pilipinas? Sa totoo lang, sa simula ay nag-alinlangan ako. Alam kong lumalabas na ang Pilipinas bilang isang bansa na gumagawa ng armas, ngunit nagdududa ako kung ito ba ay nasa antas na mapagkakatiwalaan namin.
Makagawa ba ang Pilipinas ng disenteng mortar? Narinig kong pinag-uusapan sila kamakailan, ngunit gaano na ba katagal mula nang seryosong nag-develop ng armas ang Pilipinas? Hindi sila dapat makipagkumpetensya sa tradisyonal na powerhouse ng armas. Walang garantiya na gagana ito ng maayos sa kakaibang kapaligiran ng gitnang silangan. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan kong isaalang-alang ang lahat ng posibilidad. Kunin mo ang mga dokumento. Kinabukasan, nang makita ko ang mga dokumento ng mortar ng Pilipinas na dinala ng aking tauhan, labis akong nagulat. Ang data ng performance ay lampas sa aking imahinasyon. Totoo ba talaga ang datos na ito? Opo, kinumpirma na namin at walang pagkakamali. Gayunpaman, nagdududa pa rin ako. Kahit maganda sa datos, paano sa totoong buhay? Kailangan kong makita mismo. Noon bigla akong nagkaroon ng ideya. Naalala ko na ang Pilipinas ay gumagamit ng parehong mortar ng Pilipinas at Amerika. Makipag-ugnayan tayo sa Pilipinas. Kaya nagsimula ang plano na magpapalit ng aking kapalaran. Pagkalapag ko sa Manila Airport sa Pilipinas, bumibilis ang tibok ng aking puso. Ang maalinsangan na tropikal na hangin ay dumikit sa aking balat at naririnig ko ang mga di pamilyar na wika sa paligid. Kung malaman ang aking impormal na paglalakbay, maaaring magkaroon ng malaking problema, ngunit hindi na ito maaaring ipagpaliban. Sa labasan ng paliparan, hinahanap ako ng isang lalaki na nakasuot ng unipormeng militar. Isang matangkad, matalim na mukha ng sundalong Pilipino. Kashim Lieutenant Colonel, tama po ba? Magalang siyang bumati. Dahil nakipag-ugnayan na ako ng maaga, mukhang magiging maayos ang takbo ng mga bagay. Opo, ako nga. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Walang anuman, interesada rin kami sa paghahambing ng performance ng mga armas, Colonel Rodriguez. Kinamayan ko siya at napabuntong hininga ako. Mukhang ligtas akong nakalagpas sa unang hadlang. Habang papunta kami sa test site sakay ng isang itim na sasakyan ng militar, dumadaloy sa labas ng bintana ang magulong tanawin ng Manila. Punong-puno ng halo-halong isip ang aking ulo. Talaga bang tutuparin ng mortar ng Pilipinas ang aking mga inaasahan? O muli lang akong madidismaya? Lieutenant Colonel, mukhang kinakabahan kayo, sabi ni Colonel Rodriguez na nabasa ang aking ekspresyon. Medyo, napakahalaga ng desisyong ito para sa aming bansa. Naiintindihan ko, ganoon din ang nararamdaman namin noong una naming pinag-isipan ang armas ng Pilipinas. Unti-unting naging payapa ang tanawin sa labas ng bintana. Mukhang palayo kami sa sentro ng lungsod at papunta sa kanayunan. Pagkatapos ng halos isang oras na biyahe, lumabas ang isang pasilidad ng militar na napapalibutan ng malalaking bakod na bakal. Pagdating namin sa Philippine Military Test Site, dalawang uri ng mortar ang handa na sa malawak na firing range. Ang isa ay gawa sa Amerika at ang isa naman ay sa Pilipinas. Kitang-kita ang pagkakaiba sa hitsura pa lang. Ang American mortar ay malaki at mabigat, habang ang Filipino mortar ay medyo maliit at mukhang pino. Sa firing range na tinatamaan ng matinding sikat ng araw, dumadaloy ang pawis. Sa malayo, nakalagay ang mga target sa malalaking pagitan at iba't ibang kagamitan sa pagsukat ang nakahanda. Una naming susubukan ang American mortar. Nagsimulang magpaliwanag ang isang engineer na Pilipino na nakasuot ng helmet. Ang American mortar ay talagang mukhang maaasahan. Ang makapal na baril at ang komplikadong sistema ng pagpuntirya ay kahanga-hanga. Ngunit habang pinapanood ko ang mga sundalo na naghahanda, mukhang matagal. Medyo matagal sabi ko habang tinitingnan ang aking relo. 5 minuto na ang lumipas, ngunit hindi pa tapos ang paghahanda. Dahil sa katumpakan, medyo matagal. Kailangan kasing tumpak na itugma ang sistema ng pagpuntirya. Habang nakikinig ako sa paliwanag ng engineer, kinakabahan ang aking puso. Sa totoong labanan, napakatagal ng 5 minuto. Sa wakas, nagsimula ang pagpaputok. Boom! Lumipad ang unang bala. Malakas talaga ang tunog. Mukhang niyanig ang lupa. Boom! Boom! Sunod-sunod na pinaputok ang 2 bala. 30 bala sa 1 minuto, siguro. Bulong ko. Mukhang hindi masama ang accuracy rate. Nakita kong umaakyat ang usok malapit sa target at tila tumama ito ng may katumpakan. Maaasahan nga ang performance. Ngunit ang presyo. Habang nag-iisa ako, lumapit ang engineer. Sige, tingnan naman natin ang mortar ng Pilipinas.
Nang tumayo ako sa harap ng mortar ng Pilipinas, ang unang impresyon ko ay nakakagulat. Mas mukha itong Pino kaysa sa American made. Mas compact ito ngunit may kakaibang pakiramdam ng katumpakan. Makinis din ang ibabaw, at ang bawat bahagi ay tila ginawa ng may lubos na katumpakan. Nagsimulang maghanda ang mga sundalo para sa mortar ng Pilipinas. At nangyari ang hindi ka pani-paniwala. Tapos na agad ang paghahanda? Tiningnan ko ang aking relo. 30 segundo pa lang ang lumipas. Nagbigay na ng senyales ang mga sundalo na tapos na ang paghahanda. Opo, 30 segundo ay sapat na. Simple lang ang disenyo at mahusay ang pagkakagawa. Hindi ako makapaniwala. Natapos ang paghahanda na tumagal ng 5 minuto sa American mortar sa loob lamang ng 30 segundo. Naisip ko kung paano ito posible. Sige, papuputukin na natin. Medyo lumayo lang kayo. Sinunod ko ang sinabi ng engineer at lumayo ako sa ligtas na distansya. Muling bumilis ang tibok ng aking puso. Bang! Bang! Teka, ano yan? Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Nabibingi ako sa tuloy-tuloy na tunog ng pagsabog. Nakapagpaputok sila ng 6 na bala sa 1 minuto. Doble ang bilis kaysa sa American mortar. Talaga bang posible ito? Tanong ko sa engineer, ngunit nakakagulat din ang kanyang ekspresyon. Maraming beses na siguro niyang nakita ito, ngunit mukha pa rin siyang nagtataka. Paano ang accuracy rate? Tingnan natin. Nagbigay ng utos ang engineer sa radyo para kumpirmahin ang target at naghintay siya sandali. Napakatagal ng ilang minutong iyon. Nang mag-ulat ang mga sundalo na pumunta para kumpirmahin ang target sa radyo, lalong sumeryoso ang ekspresyon ng engineer. Ano? Nagmamadali akong nagtanong. 100% accurate. 6 na bala ang tumama sa gitna ng target at ang range ay 200 metro na mas mahaba kaysa sa American made. Ano? Napasigaw ako sa gulat. Maging ang ibang sundalo sa paligid ay napalingon. Ang oras ng paghahanda ay mas maikli. Ang bilis ng pagpapaputok ay doble. Ang accuracy rate ay perpekto at mas mahaba pa ang range. Talaga bang totoo ito? Baka may error sa pagsukat. Opo, 3 beses na naming kinumpirma. Walang pagkakamali. Naging blanco ang aking isip. Posible ba ang ganitong pagkakaiba sa performance? Ganito na ba kalakas ang teknolohiya ng Pilipinas? Nang mga sandaling iyon, lumapit sa akin ang isang mutant lieutenant colonel ng Pilipinas. Isang sundalo na may 10 taong karanasan at mukhang isang veterano na may malalim na mga guhit sa mukha. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Lieutenant Colonel Kashim, pwede po bang makipag-usap ng sandali? Opo, siyempre. Lumipat kami sa isang tahimik na silid malayo sa firing range. Walang aircon kaya mainit, ngunit perpekto itong lugar para mag-usap. Sa totoo lang, hindi rin namin pinagkakatiwalaan ang armas ng Pilipinas sa simula. Sabi niya, habang inabot sa akin ang isang baso ng tubig. Ganoon po ba? Natural lang. Gaano na ba katagal mula nang seryosong gumawa ng armas ang Pilipinas? Hindi sila dapat makipagkumpetensya sa Amerika o Russia. Huminto siya sandali at nagpatuloy. Ngunit nang ginamit namin ito, ibang-iba talaga. Ang performance ay napakahusay, ngunit may mas mahalaga pa. Ano po yon? Lumapit ako. Ang Pilipinas ay hindi lang isang bansa na nagbebenta ng armas. Iba sila sa ibang bansa. Paano sila naiiba? Ang Amerika at China, pagkatapos nilang ibenta ang armas, tapos na. Pagkuha ng bayad, wala na silang pakialam. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Sila ay isang bansa na puno ng sinseridad na mas pinahahalagahan ang tiwala at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bansa kaysa anupaman. Nang tumango ako, nagpatuloy siya na may nagniningning na mga mata. Kung magkaproblema kami, agad nalilipad ang mga technician mula sa Pilipinas sa loob ng 24 oras. At mananatili sila kasama namin hanggang sa maayos ang problema. Kahit weekend, pupunta sila. Talaga po? Opo, totoo. Minsan, nasira ang aming kagamitan dahil sa bagyo, ngunit dumating ang mga technician ng Pilipinas sa gitna ng malakas na ulan at inayos ito. Ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nagsimulang umusbong ang isang uri ng katiyakan sa aking puso. Hindi lang ito usapin ng performance ng armas. May iba pa po ba? Ang presyo din ay napakabait. Napakaganda ng presyo kumpara sa performance. Kalahati lang ng presyo ng American mortar. Ngunit mas maganda ang performance. Nang magulat ako, ngumiti siya at sinabi, Lieutenant Colonel Kashim, maniwala kayo, hindi kayo magsisisi.
kami ang magagarantiya. Habang pabalik sa hotel, napakakomplikado ng aking isip. Dumadaloy sa labas ng bintana ng taxi ang night view ng Manila, ngunit wala ako sa sarili. Paulit-ulit na lumalabas sa aking isip ang mga nakakagulat na resulta ng test. 30 segundong paghahanda, 6 na bala sa 1 minuto, perpektong accuracy rate, at mas mahaba ang range. Totoo ba talaga ito? Bulong ko. Napakagaling na hindi ka panipaniwala, para akong nananaginip. Sa aking kwarto sa hotel, nanginginig ang aking mga kamay habang ginagawa ang ulat. Ipagkakatiwala kaya ito sa akin ng aking bansa? Kinabukasan, habang papunta ako sa airport, nakapagdesisyon na ang aking puso. Ngunit ang problema ay kung paano ko kukumbinsihin ang mga pinuno ng aming hukbo. Tatanggapin kaya nila ang mortar ng Pilipinas? Habang nakatanaw ako sa labas ng bintana sa eroplano, naisip ko kung gaano kalaki ang pagbabagong idudulot ng desisyong ito sa lakas militar ng aming bansa at kung paano nito babaguhin ang aking kapalaran. Kinabukasan, pagbalik ko sa United Arab Emirates, nagpatawag ng emergency military meeting. Malakas ang aircon sa conference room ng tanggapan ng military advisor na direktang nag-uulat sa Pangulo, ngunit pinagpapawisan ako ng malamig. Sa paligid ng mahaba at malawak na conference table, isa-isang umupo ang mga pinakamataas na pinuno ng militar. Sige, simulan na natin. Lieutenant Colonel Kashim, inihayag ng Pangulo ang pagsisimula ng pulong. Mukha siyang mas kalmado kaysa dati, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Lieutenant Colonel Kashim, iulat mo ang resulta ng iyong investigasyon sa Pilipinas. Nakafocus ang lahat ng tingin sa akin. Binuksan ko ang inihanda kong mga dokumento at huminga ng malalim. Mga kagalang-galang na general, ire-report ko ang mga resulta ng aking direktang kumpirmasyon sa Pilipinas. Naging siksik sa tensyon ang hangin sa conference room. Walang nagsalita, ngunit nauunawaan ng lahat ang kahalagahan ng pulong na ito. Ang performance ng mortar ng Pilipinas ay lampas sa inaasahan. 30 segundong paghahanda, 6 na bala sa 1 minuto, 100% accuracy rate at mas mahaba ang range ng 200 metro kaysa sa American-made. Totoo ba iyan? Tanong ng Chief of Staff na may nagulat na ekspresyon. Opo, resulta po ito ng 3 beses na kumpirmasyon. Nang mga sandaling iyon, sumabat ang Army Commander. Ngunit Lieutenant Colonel, may mas praktikal tayong problema, ang budget. Nagsimulang magbago ang kapaligiran ng conference room. Nagsimulang lumabas ang kani-kanilang posisyon. Ang Chinese mortar ay mas advantageous sa presyo. Kalahati lang ng presyo ng Filipino-made. Tumango ang ilang opisyal sa sinabi ng Army Commander. Ang problema sa budget ay palaging maselan, Commander, ngunit ang mga problema sa Chinese-made ay nakumpirma na, di ba? Nagprotesta ako, ngunit umiling siya. Problema yon ng dating modelo. Sabi ng Chinese side ay magbibigay sila ng pinabuting bersyon at may karagdagang diskwento pa. Sumabat ang Navy Commander. Inire-rekomenda ko ang American-made. Walang duda na ito ay napatunayang armas. Ginagamit ito sa buong mundo at napatunayan ang pagiging maaasahan nito. Ngunit napakamahal. Ang kalidad ay may katumbas na presyo. Hindi tayo dapat makipagsapalaran sa buhay ng mga sundalo para lamang sa kaunting pera. Unti-unting uminit ang pulong. Ang bawat panig ay matindi ang pagtatalo. Muli kong binuksan ang aking mga dokumento. Mga general, sandali lang po. Kung titingnan nyo ang paghahambing ng performance na ito, sinabayan ako ng Air Force Commander. Nakakasiguro ka ba na mapagkakatiwalaan ang armas ng Pilipinas? Gaano karami ang karanasan nito sa totoong labanan? Matalim na tanong. Sa totoo lang, wala masyadong data ng labanan para sa armas ng Pilipinas. Siyempre, kumpara sa tradisyonal na powerhouse ng armas, kulang sila sa karanasan, ngunit ang teknolohiya. Kita mo, anong dahilan para piliin natin ang armas na kulang sa karanasan? Nagsimulang mag-alinlangan ang ibang opisyal sa sinabi ng Air Force Commander. Nagiging pabor sa kabilang panig ang kapaligiran. Bukod pa rito, hindi pa malalim ang ugnayang militar natin sa Pilipinas. Dagdag ng Army Chief of Staff, may matagal na tayong ugnayang kooperasyon sa Amerika at malakas ang ugnayang pang-ekonomiya sa China. May strategic reason ba para piliin ang Pilipinas? Bumibilis ang tibok ng aking puso. Naisip ko na hindi ito maaaring mangyari. Mga general, may narinig akong direkta sa opisyal ng Pilipinas. Naging tahimik ang conference room. Lahat ay nakatutok sa aking mga salita. Sinabi ng opisyal ng Pilipinas na hindi lamang sila isang bansa na nagbebenta ng armas.
Kung magkaproblema, lilipad agad ang mga technician sa loob ng 24 oras at aayusin ito. Hindi ba yan publicity lang? Sabi ng Navy Commander na may pang-aasar. Hindi po. Aktual na inayos nila ang mga kagamitan na nasira sa bagyo kahit sa gitna ng malakas na ulan. Naisip ng Chief of Staff habang hinahawakan ang kanyang baba. Nang mga sandaling iyon, muling nagsalita ang Army Commander. Ngunit, sa praktikal na pag-iisip, kung pipiliin natin ang Chinese-made, malaki ang matitipid natin sa budget. Ang perang iyon ay magagamit para bumili ng iba pang kagamitan. Tama po, hindi natin pwedeng balewalain ang budget. Sang-ayon ng Finance Officer. Nag-aalok din ang Chinese side ng long-term installment plan. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa agarang pasanin. Muli akong nagsalita. Ngunit sa pangmatagalan, paano? Kung madalas masira, tataas ang maintenance cost at magiging maikli ang cycle ng pagpapalit. Ang mga problemang iyon ay tiyak na mapapabuti. Matigas na sabi ng Army Commander. Marami ng usapan ang naganap sa Chinese side at nakuha na ang pangako ng technical na suporta. Mula sa ibang anggulo, sumabat ang Navy Commander. Pinaniniwalaan ko pa rin na ang American-made ang pinakamahusay. Hindi ba dapat bumili ng sigurado kahit mahal? Napakasama ng American-made. Umiling ang Air Force Commander. 3 beses sa budget, hindi ito papayagan ng Defense Ministry. Unti-unting nagiging komplikado ang pulong. Paulit-ulit lang ang mga argumento. Nagdesisyon akong gamitin ang aking huling alas. Mga general, may isa pa po akong gustong sabihin. Muling nakafocus ang lahat ng tingin sa akin. Ang presyo ng mortar ng Pilipinas ay kalahati ng American-made. Ngunit ang performance ay mas mahusay. Hindi ba ito ang tunay na cost performance? Totoo? Interesadong tanong ng Chief of Staff. Opo, narito ang eksaktong bilang. Habang ipinapasa ko ang mga dokumento, isa-isang tiningnan ito ng mga opisyal. Kung ganito lang. Bulong ng Finance Officer. Ngunit, nananatili pa rin ang problema sa pagiging maaasahan. Patuloy na kumilos ang Air Force Commander. Mga general, napatunayan na po ito ng Pilipinas. 2 taon na nila itong ginagamit at napakataas ng kanilang kasiyahan. Ngunit iba pa rin ang kapaligiran natin, di ba? Naitest na rin po ito sa kapaligiran ng disyerto. Gumana ito ng walang problema sa gitna ng sandstorm at matinding temperatura. Nagbago ang ekspresyon ng ilang opisyal sa aking mga salita. Kung totoo iyan, tiningnan ng Chief of Staff ang ibang opisyal. Ano sa tingin nyo? Isang mahabang katahimikan ang naghari. Lahat ay nag-iisip. Nagdagdag ako ng huling salita. Mga general, ano ba talaga ang kailangan natin? Armas lang na mura? O armas lang na mahal? Naniniwala ako na kailangan natin ang armas na mahusay at maaasahan. Muling naging tahimik ang conference room. Ngayon na ang oras ng desisyon. 2 araw pagkatapos ng pulong, malakas na nagring ang telepono sa aking opisina. Tiningnan ko kung sino ang tumatawag at ito ay ang Vice President ng Chinese Arms Manufacturer. Isang lalaking nagngangalang Wang Min at sa kanyang boses, halatang may mahalagang bagay. Lieutenant Colonel Kashim, magandang araw. Kailangan kong makipagkita sa inyo kaagad. May oras po ba kayo? May kailangan po ba kayo? Mahirap sabihin sa telepono. Pwede po ba ngayong gabi? May kakaiba? Hindi siya karaniwang bigla-bigla kung tumawag. Ngunit wala rin akong dahilan para tumanggi. Sige po. Saan po tayo magkikita? Sasamahan po namin kayo sa restaurant na aming na-reserve. Nang gabing iyon, nakipagkita ako sa Vice President sa isang high-end na Chinese restaurant. Iba siya sa karaniwan, mukha siyang kinakabahan. Sa malawak na pribadong silid, may maraming masasarap na Chinese dishes, ngunit mabigat ang kapaligiran. Lieutenant Colonel Kashim, may espesyal kaming alok. Anong alok po? Inilabas ng Vice President ang isang sobre ng mga dokumento at sinabi, ibaba pa namin ang presyo ng mortar ng 30% at magbibigay kami ng 5 taong libreng teknikal na suporta. Bakit bigla kayong nagbibigay ng ganyang alok? Tanong ko na may pagdududa at lalong sumeryoso ang kanyang ekspresyon. Sa totoo lang, may narinig kaming chismis tungkol sa armas ng Pilipinas. Ngunit Lieutenant Colonel, pag-isipan niyo po ng mabuti. Anong ibig niyong sabihin? Ang Pilipinas ay bago pa lang sa larangan ng armas. Maaari ba nating ipagkatiwala ang kapalaran ng ating bansa sa teknolohiyang walang track record?
Punong-puno ng kumpiyansa ang boses ni Wang, ngunit may nararamdaman din akong pagmamadali. Kami sa China ay nag-export na ng armas sa mahigit 100 bansa sa buong mundo. Maaari ba ninyong baliwalain ang karanasang ito at track record? Naglagay siya ng makapal na file sa mesa. Tingnan niyo po ito. Pakistan, Bangladesh, Myanmar. Lahat sila ay gumagamit ng aming mortar at kontento, ngunit sa performance. Nang magsalita ako, itinaas niya ang kanyang kamay. Performance? Lieutenant Colonel, sa totoong labanan, mas mahalaga ang pagiging maaasahan kaysa sa performance. Kahit gaano kaganda ang armas, kung masira, wala itong silbi. Ngunit, hindi ba't madalas masira ang Chinese-made mortar noon? Problema iyon ng lumang modelo. Ibang-iba na ang bagong modelo. Kinuha ng Vice President ang kanyang tablet at ipinakita sa akin ang isang video, isang demonstrasyon ng pinakabagong Chinese-made mortar. Tingnan niyo po, ito ang performance ng pinabuting bersyon. Wala nang problema sa pagkasira. Sa video, mukhang mas maganda nga kaysa dati. Ngunit hindi pa rin ito kasing impresibo ng mortar ng Pilipinas. Bukod pa rito, Lieutenant Colonel, isipin din ang aspeto ng ekonomiya. Kung tatanggapin nyo ang aming alok, malaki ang matitipid nyo sa budget. Ang perang iyon ay magagamit para bumili ng iba pang kailangan ninyong kagamitan. Naisip ko na nakakunot ang aking noo. Mas naging agresibo ang Vice President. At, Lieutenant Colonel, dapat nyo ring isaalang-alang ang ugnayang pang-ekonomiya ng China at United Arab Emirates. Karamihan sa inyong export ng langis ay para sa China, di ba? Hindi lang ito basta alok ng armas. May nararamdaman akong tahimik na panggigipit. Kung lumala ang aming relasyon, maaaring maapektuhan din ang ibang aspeto. Anong ibig niyong sabihin? Nagbabanta po ba kayo? Hindi po. Hindi kami nagbabanta. Sa mutual cooperation, mas maganda kung magkakaisa tayo, di ba? Kakaiba ang ngiti ng Vice President. Halatang nagbibigay siya ng panggigipit ngunit iniiwasan ang direktang salita. Lieutenant Colonel, kung makakapagbigay kayo ng sagot ngayong linggo, may karagdagang benepisyo pa kaming ibibigay. Anong benepisyo? Personal na benepisyo. Itinulak niya sa akin ang isang maliit na sobre. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ano po ito? Wala po ito. Tanda lang ng aming pasasalamat. Ito ay isang malinaw na alok ng suhol. Hindi ko po ito matatanggap. Sabi ko, habang ibinabalik ang sobre, huwag niyo po akong maliitin. Tanda lang po ito ng pagkakaibigan. Hindi po. Matigas po akong tumatanggi. Naging malamig ang ekspresyon ng Vice President. Lieutenant Colonel, pag-isipan niyo po ng mabuti. Kung pipiliin niyo ang maling desisyon, pagsisisihan niyo. Habang pauwi, mabigat ang aking puso. Ang panggigipit ng China ay mas matindi kaysa sa inaasahan. Kinabukasan, tumawag naman mula sa opisyal ng US Department of Defense. Lieutenant Colonel Kashim, ako si James Tompkins, Defense Attaché para sa Gitnang Silangan. Magandang araw po. Kung pwede po ba kayong pumunta sa aming embahada? May mahalaga kaming pag-uusapan. Iba ang kapaligiran ng American Embassy sa Chinese restaurant, formal at may autoridad. Si Defense Attaché Tompkins ay isang tipikal na opisyal ng Amerika na nakasuot ng maayos na suit. Lieutenant Colonel, diretsahan na akong magsasalita. Kami ay kumbinsido na ang aming mortar ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang problema sa presyo. Presyo? Maaari ba nating tanungin ang presyo sa pambansang seguridad? Buong kumpiyansang sinabi ni Attaché Tompkins. Ang aming armas ay nasubukan sa labanan sa Iraq at Afghanistan. May iba pa bang armas na may ganitong karanasan? Ngunit may limitasyon sa budget. Magana, ang budget ay maaaring ayusin. Maaari kaming magbigay ng espesyal na installment plan. Naglabas siya ng mga dokumento at nagpaliwanag, long-term loan ng 10 taon, at mag-apply din kami ng mababang interes. Hindi nyo dapat pasanin ang agarang gastos. Gayunpaman, malaki pa rin ang pasanin. Lieutenant Colonel, isipin ang relasyon ng Amerika at United Arab Emirates. Hindi ba't matagal na tayong magkasama? Sumeryoso ang ekspresyon ni Attaché Tompkins. Hindi ba't kailangan din natin ang inyong kooperasyon para harapin ang banta ng Iran, gaya ng pagpapalitan ng impormasyong militar at joint exercises? Ito rin ay isang tahimik na panggigipit. Ibig sabihin, kung lumala ang relasyon sa Amerika, maaaring magkaroon ng problema sa pambansang seguridad. Bukod pa rito, Lieutenant Colonel, mapanganib na pumili ng armas ng Pilipinas, maaari ba tayong umasa sa teknolohiyang walang track record?
Ngunit sa test ng performance, iba ang test sa totoong labanan. Mayroon kaming ilang dekada ng karanasan sa totoong labanan. Itinuro ni Attaché Tompkins ang screen gamit ang laser pointer at nagpaliwanag. Ito ang data ng labanan sa Gulf War. Nagtala kami ng 98% success rate. Talagang kahanga-hanga ang data. Ngunit sa aking puso, nananatili pa rin ang nakakagulat na performance ng mortar ng Pilipinas. Lieutenant Colonel, kung makakapagdesisyon kayo ngayong linggo, magbibigay pa kami ng karagdagang teknikal na suporta. Anong klaseng teknikal na suporta? Isasama namin ang pinakabagong sistema ng pagpuntirya at kagamitan sa komunikasyon. Ito ay isang espesyal na alok na hindi namin ibinibigay sa ibang bansa. Pagbalik sa opisina, umupo ako sa aking mesa at malalim na nag-isip. Ang panggigipit ng China at Amerika ay mas matindi kaysa sa inaasahan. Ano ang dapat kong gawin? Noon, bigla kong naisip ang sinabi ng opisyal ng Pilipinas na ang Pilipinas ay isang bansa na nagpapahalaga sa tiwala at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Nagsimulang humugis ang isang bagay sa aking puso. Ang performance ay napakahusay, ang presyo ay makatuwiran, at higit sa lahat, isang partner na may sinseridad. Ito ang Pilipinas. Kinabukasan, nagsimula akong maghanda para sa huling ulat sa Pangulo. Ngayon na ang oras ng desisyon. Nang bumukas ang pinto ng highest conference room sa Presidential Palace, halos sumabog ang aking dibdib. Sa malawak at marilag na conference room, naroon ang mga pinakamataas na pinuno ng United Arab Emirates. Ang Pangulo ang nasa gitna, kasama ang Defense Minister, mga commander ng bawat sangay ng militar at mga pangunahing staff. Dito, magdedesisyon ang kinabukasan ng aming bansa. Uupo ka. Kalmado ang boses ng Pangulo tulad ng dati, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Inayos ko ang inihanda kong mga dokumento at huling kinumpirma, Lieutenant Colonel Kashim, oras na para gumawa ng huling desisyon. Opo, Pangulo, medyo nanginginig ang aking boses. Naghanda ako ng ilang linggo para sa sandaling ito, ngunit kinakabahan pa rin ako. Una, ayusin at iulat ang bawat opsyon. Opo, narito po. Binuksan ko ang screen at sinimulan ang aking presentasyon. Una, ang Chinese-made mortar. Ang presyo nito ang pinakamura at inalok din ng karagdagang diskwento. Paano ang performance? Tanong ng Defense Minister. Sabi po ay pinabuti, ngunit may duda pa rin sa pagiging maaasahan. Matagal din ang oras ng paghahanda at mabagal ang bilis ng pagpapaputok. Ang pangalawang opsyon ay ang American-made mortar. Ipinagmamalaki nito ang napatunayang performance, ngunit ang presyo nito ay umabot sa 3 beses ng aming budget. Tumango ang Pangulo. At ang pangatlo ay ang Filipino-made? Opo, tama po. Ito ang pinakamahusay sa performance at ang presyo ay kalahati ng American-made. Noon, sumabat ang Army Commander. Ngunit Pangulo, ang Pilipinas ay bago pa lang sa larangan ng armas. Mapagkakatiwalaan kaya ito? Naiintindihan ko ang pag-aalala ng Commander. Kalmado akong sumagot. Ngunit ang direktang kumpirmasyon sa Pilipinas ay nagresulta sa labis na kasiyahan. 2 taon na nila itong ginagamit at wala pang nagiging problema. Ngunit iba pa rin ang kapaligiran natin, di ba? Sumagot ang Air Force Commander. Na-itest na rin po ito sa kondisyon ng disyerto. Gumana ito ng stable kahit sa gitna ng sandstorm at matinding temperatura. Habang ipinapakita ko ang mga video, naging tahimik ang conference room. Malinaw na ipinapakita sa screen ang demonstrasyon ng mortar ng Pilipinas. Nakakagulat, nagpahayag ng paghanga ang Pangulo. 30 segundong paghahanda at 6 na bala sa 1 minuto. Bukod pa rito, ang accuracy rate ay 100%. Buong kumpiyansa kong sinabi. Nang mga sandaling iyon, sumabat ang Navy Commander mula sa ibang anggulo. Ngunit, Pangulo, kailangan din ng pampulitikang konsiderasyon, di ba? Ang China at Amerika ay mahalagang partner natin. Anong ibig mong sabihin? Kung pipiliin natin ang Pilipinas, maaaring maging awkward ang relasyon natin sa dalawang bansa. Iyon ay isang maling pag-aalala. Nagprotesta ako. Ang pagpili ng armas ay dapat batay lamang sa performance at economic efficiency. Ibang usapin ang pampulitikang konsiderasyon. Nag-aalalang sabi ng Defense Minister. May punto ka, Lieutenant Colonel. Ngunit may mga bahagi rin na hindi natin maaaring balewalain sa praktikal na paraan. Kung gayon, maaari po ba akong magtanong ng isa? Maingat kong sinimulan.
Kung magkaroon ng digmaan, alin po sa mga armas ang gugustuhin ninyo? Ang armas na tama sa politika o ang armas na tiyak na makakatalo sa kalaban? Naging tahimik ang conference room. Nauunawaan ng lahat ang esensya ng aking tanong. Ang buhay ng ating mga sundalo ang nakasalalay. Hindi ba dapat piliin natin ang armas na may pinakamahusay na performance? Malalim na nag-isip ang Pangulo. Isang mahabang katahimikan ang naghari. Lieutenant Colonel Kashim, pakiulit ang sinabi ng opisyal ng Pilipinas. Opo, Pangulo. Sinusundan ko ang alaala ng araw na iyon at sinabi niya, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na nagbebenta ng armas. Iba sila sa ibang bansa. Sila ay isang bansa na puno ng sinseridad, na mas pinahahalagahan ang tiwala at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bansa kaysa anupaman. Magpatuloy ka. Kung magka-problema, lilipad agad ang mga technician sa loob ng 24 oras at aayusin ito. Dumating daw sila sa gitna ng bagyo para ayusin ang nasirang kagamitan. Ito raw ang tunay na lakas ng Pilipinas. Nagbago ang tingin ng Pangulo. Interesante. Paano ang ibang bansa? Ang China, pagkatapos kunin ang bayad tapos na. Ang Amerika, pagkatapos ng kontrata, hindi na masyadong interesado. Ngunit ang Pilipinas, pinahahalagahan ang pakikipag-ugnayan. Dahan-dahang inulit ng Pangulo ang salita. Hindi ba't ganyang klaseng relasyon ang talagang kailangan natin? Pangulo, maingat na nagsalita ang Defense Minister. Ganoon ba kahalaga ang rekomendasyon ng isang opisyal ng Pilipinas? Mahalaga. Matigas ang sagot ng Pangulo. Walang mas maaasahang validation kaysa sa patotoo ng aktwal na gumagamit, lalo pat ito ay batay sa 2 taong karanasan. Nang mga sandaling iyon, nagbigay ng ibang pananaw ang Chief of Staff. Ngunit Pangulo, dapat din nating isaalang-alang ang pagtutol ng China at Amerika, di ba? Napakalakas na ng panggigipit. Panggigipit? Sumeryoso ang ekspresyon ng Pangulo. Anong panggigipit? Buong katapatan kong iniulat ang mga nangyari nitong nakaraang ilang linggo. Ang tahimik na panunuhol ng China at ang tahimik na panggigipit ng Amerika, lahat nagkaroon ng ganoong klasing bagay. Galit na sabi ng Pangulo. Nagbibigay sila ng panggigipit sa ating desisyon bilang isang soberanong bansa? Ganoon po ang dating. Hindi katanggap-tanggap. Tumayo ang Pangulo at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga skyscraper ng lungsod ay kitang-kita sa malayo. Tayo ay isang malayang bansa. Hindi tayo dapat sumuko sa panggigipit mula sa labas. Tuluyang nagbago ang kapaligiran ng conference room. Nararamdaman ng lahat ng dumalo ang determinasyon ng Pangulo. At higit sa lahat, may tungkulin tayong bigyan ang ating mga sundalo ng pinakamahusay na armas. Muling umupo ang Pangulo. Lieutenant Colonel Kashim, talagang maaasahan ba ang performance ng mortar ng Pilipinas? Opo, Pangulo, kinumpirma ko mismo. Paano ang presyo? Kalahati po ng American-made at mas mahal kaysa sa Chinese-made, ngunit mas economic kung iisipin ang pagkakaiba sa performance. Paano ang after-sales service? Kung titingnan ang halimbawa ng Pilipinas, perpekto po. May 10 oras na support system. Tiningnan ng Pangulo ang ibang dumalo. Ano ang inyong opinyon? Pagkatapos ng mahabang katahimikan, unang nagsalita ang Chief of Staff. Sa performance, walang duda na mas mahusay ang Filipino-made. Sang-ayon ako. Sumunod ang Defense Minister. Kung isasama ang economic efficiency, ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang ibang dumalo ay isa-isang nagpakita ng pagsang-ayon. Ang talakayan ay tuluyang pumanig sa Pilipinas. Magaling. Huling sinabi ng Pangulo, gagawin ang desisyon. Ipakikilala natin ang mortar ng Pilipinas. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa conference room at hindi ko mapigilan ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Lieutenant Colonel Kashim, makipag-ugnayan agad sa Pilipinas para sa negosasyon. Opo, Pangulo. Kaya naganap ang isang makasaysayang desisyon. Ito ang sandali na pinili ng United Arab Emirates ang mortar ng Pilipinas. Ang formal na negosasyon sa Pilipinas ay nagsimula 1 linggo pagkatapos ng desisyon ng Pangulo. Sa conference room ng Ministry of Defense ng United Arab Emirates, dumating ang delegasyon mula sa Philippine Defense Industry. Ang tagumpay ng negosasyong ito ay magkakaroon ng kritikal na papel sa pagpapalakas ng lakas militar ng aming bansa. Pinamunuan ang delegasyon ng Pilipinas ni G. Tanaka,
Isang lalaking nasa huling bahagi ng 40s na may kalmadong personalidad at nagbibigay ng tiwala sa unang impresyon. Kasama niya ang mga technician na pawang nagpapakita ng profesionalismo. Magandang araw, Lieutenant Colonel Kashim. Ako si Tanaka. Maligayang pagdating. Maraming salamat sa inyong pagdating mula sa malayo. Habang nakikipagkamay kami, may kakaiba akong naramdaman. May iba sa kanila kumpara sa ibang kumpanya mula sa ibang bansa. Sa halip na labis na sales talk o magarbo na presentasyon, naramdaman ko ang sinseridad. Una, maraming salamat sa pagpili sa aming produkto, sabi ni Direktor Tanaka. Ngunit bago ang kontrata, may gusto akong sabihin sa inyo ng totoo. Ano po yun? Medyo kinabahan ako. Baka may problema? Hindi rin perpekto ang aming mortar. May ilang puntos na kailangan pang pagbutihin. Nagulat ako sa mga salitang ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong may kumpanya na kusang nagsasalita tungkol sa mga depekto ng sarili nitong produkto. Halimbawa, kapag sunod-sunod na pinaputok sa mataas na temperatura, kailangan ng kaunting oras sa paglamig. At sa ilang partikular na anggulo, bahagyang bumaba ang accuracy rate, matapat na ipinaliwanag ni Direktor Tanaka. Ngunit patuloy naming pinapabuti ang mga problemang ito at ipinapangako namin na agad naming aayusin ang anumang problema na matuklasan sa panahon ng paggamit. Mas lalo pang tumibay ang tiwala ko dahil sa pagiging diretsahan niya. Ang ibang kumpanya ay puro pagmamalaki sa kanilang produkto na perpekto, ngunit iba ang Pilipinas. Kung gayon, pag-usapan na natin ang mga termino ng kontrata. Sabi ko, habang binubuksan ang mga dokumento. Magkano po ang inyong inaasahang presyo? Ang presyo na aming inaalok. Huminto sandali si Direktor Tanaka at sinabi, ay 45% ng presyo ng American Made. 45%? Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Mas mura pa ito kaysa sa kalahati ng presyo na una kong narinig. Opo. Inilapat namin ang diskwento para sa maramihang pagbili. Ngunit, magkakapakinabang pa rin po ba kayo niyan? Nag-aalala akong nagtanong. Natatakot ako na baka may problema sa kalidad kung napakamura. Mas pinahahalagahan namin ang tiwala kaysa sa kita. Ang sagot ni Direktor Tanaka ay puno ng sinseridad. Sa unang transaksyon, kahit malugi kami, mas mahalaga ang pagtatayo ng ugnayang partnership. Talagang ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganitong bagay mula sa isang kumpanya. Karaniwan, sinusubukan nilang kumita, ngunit ang Pilipinas ay kabaligtaran. At pag-usapan din natin ang tungkol sa teknikal na suporta. Inilabas ni Direktor Tanaka ang isa pang dokumento. Nagbibigay kami ng 10 taong libreng teknikal na suporta. 10 taon. Karaniwan ay 2,003 taon lamang ang ibinibigay ng ibang kumpanya. Iba kami. Kapag naging partner na kami, pananagutan namin hanggang sa huli. Ang kanyang mga salita ay puno ng katiyakan. At magtatayo rin kami ng maintenance hub sa inyong bansa. Direkta kaming magtatayo sa United Arab Emirates para makapagbigay ng agarang tugon anumang oras. Maintenance hub sa inyong bansa? Nagulat akong nagtanong. Opo, kung hindi, hindi nyo talaga kami mapagkakatiwalaan. Kung malayo kami, mabagal ang pagtugon sa mga problema. Habang nakikinig ako sa mga kondisyong ito, lalo akong humanga. Napakaganda ng mga kondisyon na inaalok ng Pilipinas na hindi ka panipaniwala. May iba pa po bang karagdagang gastos? Maingat akong nagtanong. Karaniwan, inilalabas muna nila ng mura at pagkatapos ay sisingilin ang karagdagang gastos. Wala po. Ang presyo na nakasaad dito ay ang lahat. Matigas na sabi ni Direktor Tanaka. Kasama na sa presyo ang training cost, installation cost, at initial maintenance. Talaga po? Opo. Nakasaad ito sa kontrata. Walang anumang nakatagong gastos. Nang mga sandaling iyon, nagsalita ang isa sa mga teknisyan ng Pilipinas. Lieutenant Colonel Kashim, pwede ko po bang ipakilala sa inyo ang aming programa sa training? Opo, pakiusap. Iniimbitahan namin ang inyong mga sundalo sa Pilipinas para sa 3 buwang intensive training. Sasagutin namin ang lahat ng gastos sa paglagi. 3 buwan? Opo, magtuturo kami hanggang sa tuluyan silang matuto at pagkatapos, regular kaming magbibigay ng guidance para ang mga natuto ay makapagbigay ng training sa ibang sundalo sa inyong bansa. Habang naririnig ko ang bawat isa sa mga kondisyong ito, lalo pang lumalaki ang tanong sa aking puso. Bakit sila nagbibigay ng napakagandang kondisyon? Direktor Tanaka, gusto ko pong magtanong ng totoo. Ano man ang tanong niyo, bakit po kayo nagbibigay ng napakagandang kondisyon?
Iba po kayo sa ibang kumpanya. Matagal na nag-isip si Direktor Tanaka at pagkatapos ay sinabi na may seryosong ekspresyon, hindi lang kami nagbebenta ng armas. Gusto naming magtatag ng tunay na ugnayang partnership. Ugnayang partnership? Opo. Kung magtatagumpay ang United Arab Emirates, magtatagumpay din kami. Kaya nagbibigay kami ng pinakamahusay na kondisyon. Ngunit sa ngayon, malulugi po kayo? Sa panandalian, baka nga. Ngunit sa pangmatagalan, ito ay para sa ating kapwa. Ang mga salita ni Direktor Tanaka ay puno ng sinseridad. Mas pinahahalagahan namin ang tiwala kaysa sa pera. Kapag naitatag ang tiwala, iyon ang pinakamalaking asset. Nang marinig ko ang mga salitang ito, naramdaman ko ang init sa aking puso. Talagang seryoso sila sa pakikipag-ugnayan. At may isa pa po kaming alok. Inilabas ni Direktor Tanaka ang isa pang dokumento. Kasalukuyan kaming nagde-develop ng susunod na henerasyon ng mortar at paano kung magkasama tayong mag-develop sa United Arab Emirates. Joint development? Opo. Sasalaminin namin ang mga pangangailangan ng inyong militar at magkakasama nating bubuuin. Sa ganoong paraan, makakagawa tayo ng armas na mas akma sa inyong bansa. Ito ay talagang isang nakakagulat na alok. Kasama na rito ang paglilipat ng teknolohiya. Ngunit kung gayon, hindi ba maaaring malaman ang teknolohiya? Ayos lang. Kung tunay na partner, dapat ibahagi rin ang teknolohiya. Lubos akong humanga sa mga salita ni Direktor Tanaka. Talagang ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong kumpanya. At sa huli, may isa pa po. May iba pa? Kung hindi kayo kontento sa aming produkto, maaari ninyong kansilahin ang kontrata anumang oras. Walang penalty. Talaga po? Opo. Malaki ang tiwala namin sa aming produkto at ang sapilitang pagbebenta ay hindi tunay na partnership. Nang marinig ko ang lahat ng kondisyong ito, tuluyang nakuha ang aking puso. Napagtanto ko na ang Pilipinas ay talagang nasa ibang antas kumpara sa ibang bansa. Direktor Tanaka, maraming salamat po talaga. Walang anuman, kami ang dapat magpasalamat na magkaroon ng magandang partner. Pagkatapos ng pulong, naiwan akong nag-iisa at nag-iisip. Talagang nakakagulat ang sinseridad na ipinakita ng Pilipinas. Malinaw na hindi lang sila naghahanap ng pera, kundi gusto nilang magtatag ng tunay na ugnayan. Sigurado na ako ngayon, talagang tama ang desisyon kong piliin ang Pilipinas. 2 buwan pagkatapos ng paglagda sa kontrata, dumating na sa wakas ang mga mortar mula sa Pilipinas. Nang makita ko ang mga mortar na dumating sa Abu Dhabi Military Base, bumilis ang tibok ng aking puso. Ngayon na ang oras para subukan ito sa totoong labanan. Lieutenant Colonel Kashim, sisimulan na ang pagtanggap at inspeksyon ng mortar. Ibinulsa ni Colonel Al-Majid, ang field supervisor, ang kanyang ulat. Siya ay isang veteranong artillery officer na may 20 taong karanasan. Simulan na. Mula sa sandaling binuksan ang unang kahon ng mortar, iba na ang pakiramdam. Mula sa packaging pa lang, talagang maingat at organisado. Bawat bahagi ay maingat na nakabalot at ang manual ay isinalin sa Arabic. Wow! Tingnan niyo po! Nagpahayag ng paghanga si Sergeant Said, isang weapon mechanic. Bawat bahagi ay talagang ginawa ng may katumpakan. Ang proseso ng pag-assemble ng mortar ay sunod-sunod na nakakagulat. Kung susundan ang manual, talagang natatapos ang paghahanda sa loob ng 30 segundo. Sa simula, hindi makapaniwala ang mga sundalo. Totoo ba na tapos na ito? Tanong ni Private Hassan. Mukhang ganun. Nagtatakang sabi din ni Colonel Al-Majid. Ang tradisyonal na mortar ay tumatagal ng hindi bababa sa 5 minuto. Subukan ulit. Ngayon, ibang team naman. Nagpatuloy sila. Muli, 30 segundo at tapos na ang paghahanda. Talagang revolusyonaryo ito. Tumango ang Colonel. Mula sa sumunod na linggo, nagsimula ang seryosong firing training. Ang lugar ay isang training ground sa bulubunduking lugar sa Silangan. Ngayon, isang simulation training ito ng aktwal na sitwasyon ng labanan sa bulubunduking lugar. Sige, simulan na natin ang live fire test. Inihayag ni Major Hamid, ang training supervisor, ang pagsisimula ng training. Siya ay isang eksperto sa labanan na may karanasan sa Gulf War. Ang unang pagpapaputok ay sa ilalim ng team ni Sergeant First Class Metib. Siya ay isang artillery specialist na may 15 taong karanasan, ngunit hindi niya maitago ang kanyang kaba sa harap ng bagong armas. Simulan ang paghahanda, utos ni Sergeant First Class Metib.
Sabay-sabay na kumilos ang mga miyembro ng team. At sa loob ng wala pang 30 segundo, ibinigay ang senyales na tapos na ang paghahanda. Tapos na ba talaga ang paghahanda? Muling kinumpirma ni Major Hamid. Opo, tapos na po. Sige, magpaputok. Boom! Lumipad ang unang bala. Iba ang tunog. Mas malinis at tumpak ang tunog ng pagpapaputok. Boom! 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 Nang makita ang sunod-sunod na pagpapaputok, nanlaki ang mata ng lahat ng nanonood. Talagang 6 na bala ang pinaputok sa loob ng 1 minuto. Kumpirmahin ang accuracy rate, nagulat ang target confirmation team sa radyo. Pagkatapos ng ilang minuto, ang narinig naming resulta ay nakakagulat. Bullseye! Sigaw ni Major Hamid. Talaga bang totoo? Opo, 3 beses na naming kinumpirma. Perpektong accuracy rate. Nagsimulang umingay ang training ground. Naririnig ang bulungan ng mga sundalo. Posible ba ito? Ano ba ang ginagamit natin dati? Hindi rin makapaniwala si Sergeant First Class Metib. 25 taon na akong artilleryman, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito. Ang susunod na round ay para sa mga bagong sundalo. Mga nagsisimula na halos walang karanasan sa mortar. Ano kaya ang mangyayari? Lahat ay nag-aalala at nanonood. Kinakabahan ako. Basta sundin mo lang ang itinuro sa iyo. Pinagaan ng training instructor ang loob nila. Nakakagulat. Natapos din ng mga bagong sundalo ang paghahanda sa loob ng 30 segundo. At ang resulta ng pagpapaputok ay halos walang pagkakaiba sa mga veterano. Bakit posible ito? Tanong ng isa sa mga bagong sundalo, si Omar. Mukhang madaling gamitin ang mismong armas. Paliwanag ng instructor. Ginawa ito para hindi na kailangan ng komplikadong operasyon. Madaling gamitin para sa sinuman. Pagkatapos ng 1 linggong intensive training, pare-pareho ang reaksyon ng mga sundalo, ganap na kasiyahan at paghanga. Lieutenant Colonel Kashim, talagang napakagandang armas ang ipinakilala nyo. Buong paghanga na sabi ni Colonel Al-Majid. Nagulat din ako, hindi ko akalain na ganito kahusay. Hindi ko rin maitago ang aking pagkabigla sa performance na lampas sa aking inaasahan. Paano ang reaksyon ng mga sundalo? Lahat ay lubos na kontento, lalo na ang pagkabigla namin na mabilis na natuto ang mga bagong sundalo. Nang mga sandaling iyon, lumapit ang mga sundalo na lumahok sa training. Lieutenant Colonel, maraming salamat po talaga, sabi ni Sergeant First Class Metib bilang kinatawan. Hindi ko akain na may ganitong armas. Ano ang pinakamagandang bahagi? Interesado akong nagtanong. Una, mabilis ang paghahanda. Maaari tayong umatake bago pa man tayo matuklasan ng kalaban at ang accuracy rate ay talagang kahanga-hanga. Sumabat ang isa pang sundalo dahil tumpak na tumatama ang bawat bala. Nakakatipid din tayo sa bala at higit sa lahat, hindi ito nasisira. Sabi ni Omar. 1 linggo naming ginamit, ngunit walang problema kahit 1 beses. Nang makita ko ang reaksyon ng mga sundalong ito, lubos akong naantig dahil naramdaman ko kung gaano kalaki ang tulong na ibinibigay ng mortar ng Pilipinas sa kanila. Ang mga Pilipino ay talagang kahanga-hanga, sabi ng isa sa mga bagong sundalo. Paano kaya nila naisipang gumawa ng ganito? Ang DNA ng mga Pilipino ay talagang kakaiba siguro. Humanga na sabi ni Sergeant First Class Metib. Isang bansa na naghahangad ng katumpakan at kahusayan ng sabay-sabay. Tama. Sinasagot nila ang mga problema sa paraang hindi natin maiisip. Sang-ayon din si Major Hamid. Mukhang gumagamit sila ng bagong paraan, hindi nakakulong sa tradisyonal na pamamaraan. Habang nakikinig ako sa mga kwentong ito, lalo pang lumalim ang paggalang ko sa Pilipinas. Talagang isang bansa sila na may makabagong pag-iisip. Lieutenant Colonel Kashim, ngayon ay may kumpiyansa na rin kami. Sabi ni Colonel Al-Majid. Naniniwala ako na sapat na nating kayang ipagtanggol ang anumang kaaway. Ganoon ba? Opo. Kung mayroon kaming armas na ito, wala kaming dapat ipag-alala. Nang marinig ko ang kanyang boses na puno ng kumpiyansa, naramdaman ko rin ang init sa aking dibdib. Sa huling araw ng training, nagtipon ang lahat ng sundalo. Ito ang closing ceremony. Mga kasama, 1 linggo na kayong nagtrabaho ng husto, sabi ni Major Hamid. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng training na ito, malaki ang pagpapabuti sa lakas militar ng ating hukbo. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ang performance ng mortar ng Pilipinas ay lampas sa inaasahan. Sa hinaharap, magiging mas malakas tayo. Naghiyawan ang lahat ng sundalo sa sinabi ni Major Hamid.
Nang makita ko ang tanawing iyon, talagang ipinagmamalaki ko. Malinaw na naintindihan ko kung gaano katama ang desisyong pinili ang mortar ng Pilipinas. Hindi lang kami bumili ng magandang armas, kundi binago namin ang kinabukasan ng aming hukbo. Nang gabing iyon, habang pabalik sa barracks, naisip ko na talagang kakaiba ang bansang Pilipinas. Ang teknolohiya ay kahanga-hanga, ngunit ang mas mahalaga pa ay ang sinseridad. Ngayon, ang huling yugto na lang ang natitira. Talagang inaasahan ko kung anong reaksyon ang matatanggap ng mortar ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. 6 na buwan pagkatapos ng deployment ng mortar ng Pilipinas, nangyari ang hindi inaasahang kaganapan. Dumagsa ang mga inquiry mula sa ibang bansa tungkol sa kagamitan ng aming hukbo. Ang telepono sa aking opisina ay nagring ng walang patid sa buong araw. Lieutenant Colonel Kashim, tumawag po mula sa Saudi Arabian Ministry of Defense. Nagmamadaling pumasok ang aking sekretarya. Tungkol na naman ba sa armas? Opo. Gusto raw po nilang makita mismo ang mortar ng Pilipinas. Ngayong linggo lang, mahigit 5 bansa na ang tumawag. Hindi lang Saudi Arabia, kundi pati na rin Egypt, Jordan, at maging Pakistan. Mukhang kumalat na ang balita. Bulong ko. Sa totoo lang, may dahilan kung bakit kumalat ang balita. 1 buwan na ang nakakaraan. Sa isang defense equipment exhibition sa gitnang silangan, ipinakita namin ang demonstrasyon ng mortar ng Pilipinas. Ang reaksyon noon ay talagang pambihira. Naaalala ko pa nang malinaw ang araw ng exhibition. Sa Abu Dhabi Exhibition Hall, nagtipon ang mga kumpanya ng defense equipment mula sa buong mundo at mga opisyal ng militar mula sa iba't ibang bansa. Kami ang nag-operate ng booth para sa mortar ng Pilipinas. Talaga bang makapaghanda sa loob ng 30 segundo? Nagdududa na tanong ng isang kinatawan ng Egyptian Army. Opo, ipapakita po namin mismo. Buong kumpiyansa akong sumagot. Nagsimula si Sergeant First Class Metib sa demonstrasyon. Nag-set up ng 30 segundong timer at sinimulan ang pag-assemble ng mortar. Start. Nagsimulang umandar ang timer. Lahat ng manonood sa paligid ay nakatutok sa relo. Arshu, Arshuleo, Arshuchi, Arshaba, Arshujo, Senshi. Eksaktong 30 segundo at ibinigay ang senyales na tapos na ang paghahanda. Wow! Nagpahayag ng paghanga ang kinatawan ng Egypt. Nakakagulat talaga. Gusto niyo po bang makita ang demonstrasyon ng pagpapaputok? Siyempre, ang bilang ng mga manonood na lumipat sa firing range ay umabot sa mahigit 200. Hindi lang mga opisyal ng militar mula sa iba't ibang bansa, kundi pati na rin ang mga kinatawan ng defense industry, lahat ay nagtipon. Tingnan nyo kung gaano karaming bala ang pinapaputok sa 1 minuto. Hawak ko ang mikropono at nagpaliwanag. Bang! Bang! Eksaktong 6 na bala ang pinaputok sa loob ng 1 minuto. Nagpahayag ng paghanga ang mga manonood. 6 na bala. Posible ba iyon? Paano ang accuracy rate? Tanong ng kinatawan ng Saudi. Kumpirmahin. Nang ipahayag ang resulta ng target confirmation, tuluyang naging tahimik ang exhibition hall. Bullseye. Sa loob ng 50 cm. Sa sandaling iyon, nagsimula ang malakas na palakpakan. Lahat ng mahigit 200 manonood ay nakatayo at pumalakpak. Ito ay revolusyon. Sigaw ng kinatawan ng Pakistan. Ganap na binago ang laro. Simula noon, talagang dumagsa ang mga inquiry. Mula sa iba't ibang bansa, may tumatawag para makita ang mortar ng Pilipinas. Lieutenant Colonel Kashim, tayo na ngayon ang benchmark. Sabi ni Colonel Al-Majid habang tumatawa. Mukhang ganun nga. Ano ang pakiramdam? Ipinagmamalaki ko po. Ito ang patunay na ginawa namin ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa katunayan, lubos na tumaas ang morale ng aming hukbo. Dati, itinuturing lang kami ng ibang bansa bilang isang oil-producing country, ngunit ngayon ay kinikilala na kami bilang isang military power. Lieutenant Colonel Kashim, tumawag po mula sa China. Muling pumasok ang sekretarya. Mula sa China? Opo. Gusto raw po nilang makita mismo ang mortar ng Pilipinas. Ito ay talagang isang ironic na sitwasyon. Noong una ay pinipilit nila kami, ngunit ngayon ay gusto ng China na makita ang aming armas. Gusto rin daw po kayong makita ni Vice President Wang. Siya ang lalaking nagbigay sa amin ng panggigipit ilang buwan na ang nakakaraan. Ngayon, ganap na nagbaliktad ang sitwasyon. 1 linggo pagkatapos, si Vice President Wang mismo ang dumating sa Abu Dhabi. Ibang-iba siya sa dati noong exhibition.
mas mapagpakumbaba at maingat ang kanyang asal. Lieutenant Colonel Kashim, gusto kong makita mismo ang mortar ng Pilipinas. Siyempre, ipakikita namin ang demonstrasyon. Sa training ground, ang ekspresyon ni Vice President Wang pagkatapos makita ang demonstrasyon ay nakakagulat. Talaga bang posible ang ganitong performance? Opo, araw-araw, ganito ang performance nito. Gusto rin ng China na gumawa ng ganyang mortar. Kung pwede, posible ba ang technical cooperation? Nang marinig ko ang mga salitang ito, hindi ko mapigilan ang pagtawa. Ang lalaking nagbigay sa amin ng panggigipit, ilang buwan na ang nakakaraan ay humihingi na ngayon ng kooperasyon. Hindi pa natin alam, kailangan nating makipag-usap sa Pilipinas. Ganoon din ang nangyari sa Amerika. Muling tumawag si Attaché Tompkins. Lieutenant Colonel Kashim, narinig kong talagang kahanga-hanga ang performance ng mortar ng Pilipinas. Opo, kontento kami. Kung pwede, hindi ba maaaring matuto din ang Amerika sa teknolohiyang ito? Sa anyo and joint research. Ito rin ay ganap na nagbago ng saloobin. Ang mga taong nagbaliwala sa Pilipinas noong una ay nagsasabi na gusto nilang matuto. Makikipag-usap ako sa Pilipinas. Ngunit ang pinakanakakagulat ay iba. Maraming bansa sa Europa ang nagtanong din. Lieutenant Colonel Kashim, tumawag po mula sa French Ministry of Defense. Mula sa France? Opo. Gusto raw po nilang makita ang mortar ng Pilipinas. Tumawag din po mula sa Germany at Italy. Ang Europa ay isang tradisyonal na powerhouse ng armas. Nakakagulat talaga na ang mga bansang iyon ay interesado sa armas ng Pilipinas. Mukhang ang Pilipinas ay talagang naging isang pandaigdigang powerhouse ng armas, sir. Sabi ni Colonel Almajid na may tuwa. At tayo ang naging saksi. Tama, tayo ang unang bansa na nagpatunay sa kahusayan ng armas ng Pilipinas. Naramdaman ko rin ang init sa aking dibdib. Dahil sigurado ako na tama ang pagpipili namin. 6 na buwan pagkatapos, may mas nakakagulat na balita ang dumating. Ang balita na ang Pilipinas ay nakapasok na sa top 5 ng mga nangungunang bansa sa paggawa ng armas sa mundo. Lieutenant Colonel Kashim, tingnan niyo po ito. Dinala ng sekretarya ang pahayagan. Pilipinas, nangunguna sa pandaigdigang defense market. Mabilis na tumaas ang export ng armas. Ang headline pa lang ay nakakantig na. Nang basahin ko ang artikulo, nabanggit din ang success story ng aming bansa. Totoo? Opo. Ang success story ng United Arab Emirates ang nagbigay ng kumpiyansa sa ibang bansa. Nang marinig ko ang balitang ito, talagang ipinagmamalaki ko. Ang katotohanan na nakatulong kami sa globalisasyon ng armas ng Pilipinas dahil ito ang nararapat sa isang partner. Nang gabing iyon, tumawag si Direktor Tanaka. Lieutenant Colonel Kashim, maraming salamat po talaga. Kami ang dapat magpasalamat sa pagbibigay ninyo ng pinakamahusay na armas. Dahil sa inyo, ang armas ng Pilipinas ay kinikilala na sa buong mundo. Natural lang po yan. Napakahusay ng performance. Patuloy tayong magiging magandang partner sa hinaharap. Ganoon din po ang nararamdaman namin. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang night view ng Abu Dhabi ay napakaganda. Ilang buwan na ang nakakaraan, ang Pilipinas ay bago pa lang sa larangan ng armas. Ngunit ngayon ay isang pandaigdigang powerhouse ng armas na kinikilala ng mundo at kami sa United Arab Emirates ang naging saksi sa kasaysayang iyon. Ang DNA ng mga Pilipino ay talagang kakaiba. Bulong ko. Ang kahusayan at katumpakan at higit sa lahat, ang sinseridad na pakikipag-ugnayan. Ito ang naging sikreto sa pagtulak sa Pilipinas sa pinakamataas na antas sa mundo. Ngayon, gusto na ng buong mundo ang armas ng Pilipinas at hinahangad ang pakikipag-ugnayan sa Pilipinas. Talagang nakakagulat na pagbabago. Ginawa namin ang tamang pagpipilian. Buong kumpiyansa kong sinabi. Hindi lang kami bumili ng magandang armas, kundi isang pamumuhunan para sa hinaharap. Ang pakikipag-ugnayan sa Pilipinas ay hindi lang nagbigay sa amin ng military advantage, kundi nagpataas din ng aming diplomatic standing. Ngayon, naiinggit sa amin ng ibang bansa. Dahil kami ang unang bansa na naging partner ng Pilipinas. Talagang ipinagmamalaki ko, ang Pilipinas ay talagang naging isang kahanga-hangang bansa. Nang gabing iyon, habang matutulog, naisip ko kung gaano pa karaming nakakagulat na bagay ang ipapakita ng Pilipinas sa hinaharap at may kumpiyansa ako na patuloy na magde-develop ang United Arab Emirates kasama ang Pilipinas.
Ito ang tunay na partnership. Ang pandaigdigang posisyon ng armas ng Pilipinas ay matibay na ngayon. At talagang ipinagmamalaki ko na kami ang naging simula nito. SCRPPT. Ang Pinoy na talino ay sumampal sa muka ng Tsina. Narito tayo sa Galapagos Islands. Nagsimulang umatras ng sabay-sabay ang 314 barko ng illegal fishing fleet ng China sa loob lamang ng 2 araw. Ano kaya ang labis na ikinabahala nila? Ang dahilan ay isang barkong basura na ipinadala ng Pilipinas. Naglabas ng emergency statement ang Chinese Ministry of Foreign Affairs, humihingi sa Pilipinas na agad itigil ang kanilang ginagawa. Bakit kinakabahan ng ganito ang China, na itinuturing ang sarili bilang pinakamalakas na bansa sa mundo? Ngunit may mas nakakagulat pang nangyari. Ang mga bansang tumanggap ng basura ay nagsimulang bumili ng armas mula sa Pilipinas at isang $1.5 bilyong na kontrata ang nabuo. Bakit ang halos libre na barkong basura ay naging higit sa 200 bilyong yen na jackpot? Ito ay isang perpektong bitag na inihanda ng Pilipinas. Ano kaya ang nangyari? Ang digmaan sa dagat ng Pilipinas na hindi inaasahan ng China. Ngayon, ikukwento namin ang kamangha-manghang kwento ng matalino nating Pilipinas. Bago iyon, paki-like lang ang video na ito. Malaking tulong po sa paggawa ng video. Kaya, simulan na natin. Ang pangalan ko ay Michael Howard. Naglingkod ako sa Royal Navy ng Britain bilang intelligence officer sa loob ng 30 taon. Direktang pinamahalaan ko ang pagsusuri ng operasyon sa Falklands War at Gulf War. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho ako bilang senior analyst sa International Maritime Security Strategy Center sa London. Nagbibigay ng payo sa naval strategy ng 19 na bansa ng NATO. Nakapag-analyze ako ng mahigit 200 na labanan sa dagat at maritime disputes. Mula sa submarine operations ng Norwegian Navy hanggang sa amphibious operations ng Greek Navy, lahat ay na-analyze ko. Ngunit kamakailan, ang mga kaganapan sa Pasipiko ay nagpabago sa aking 30 taong karera. Ang bansang Pilipinas ay malapit nang muling isulat ang kasaysayan ng digmaan sa dagat. Ang simula ng insidente ay isang kakaibang impormasyon. Ang 314 na barko ng China na nangingisda ng ilegal sa karagatan malapit sa Galapagos Islands ay biglang naglaho sa loob ng 2 araw. Hindi ako makapaniwala kahit sa satellite tracking data. Ang malaking illegal fishing fleet na iyon ay umalis ng walang bakas. Agad na nagpatawag ng emergency meeting ang center kung saan ako nagtatrabaho. Nagtipon ang mga intelligence officers ng Navy mula sa NATO at nagsimulang suriin ang phenomenon na ito. Ang director ng French Naval Intelligence, si Jean-Pierre Dupont, ay nagkunot noo. Hindi pa raw nangyari na biglang umatras ang Chinese fishing fleet ng ganito kabilis. Ganito rin ang sabi ni Dr. Hans Muller, isang analyst mula sa German Navy. Hindi raw nila maintindihan kahit ilang beses nilang tingnan ang satellite data. Ano kaya ang nangyari? Nagsimula kami sa emergency analysis at natuklasan namin ang nakakagulat na katotohanan. Isang retired na patrol vessel na ipinadala ng Pilipinas ang naroon sa karagatan. Sa simula, akala ko ay nagkataon lang. Hindi naman maaaring palayasin ng isang bansa tulad ng Pilipinas ang Chinese fishing fleet. Ngunit nang suriin namin pa, hindi ito nagkataon. Hindi lang basta nagpadala ng barko ang Pilipinas. Ibinigay nila ang isang combat-ready patrol vessel na kumpleto sa pinakabagong fire control system at combat information system. Bukod pa rito, ang mga instructor mula sa Philippine Coast Guard Special Forces ay nagsagawa ng 3 buwang intensive combat training doon. Agad kong sinimulang subaybayan ang mga kilos ng Philippine Coast Guard. Kinolekta ko ang lahat ng dokumento na inilabas ng Philippine Department of National Defense. Sinuri ko ang mga detalye ng BRP Andres Bonifacio, isang patrol vessel na ibinigay ng Pilipinas sa Peru. Ang barko na ito, na may haba na 102 metro at displacement na 2,200 tonelada, ay hindi dapat maliitin. Mayroon itong 8 Harpoon anti-ship missiles at isang 76mm rapid-fire gun. Mas nakakagulat pa ang katotohanan na inilipat ng Pilipinas ang barko na ito pagkatapos itong i-modernize. Pinalitan nila ang radar system ng pinakabago at iniangkop ang communication equipment sa standard ng NATO. Ang combat management system naman ay kapareho ng ginagamit ng Philippine Navy. Nang mga sandaling iyon, kinilabutan ako. Hindi ito basta suporta sa armas.
Ito ay isang perpektong operasyong militar. Tahimik na binabago ng Pilipinas ang patakaran ng laro sa dagat. Noong nagtatrabaho ako sa British Ministry of Defense, hindi ako nakakita ng ganitong halimbawa. Karaniwan, nagbebenta ng armas at kumukuha ng pera o naglalagay ng pampulitikang kondisyon. Nang nag-export ang Britain ng warship sa Chile, pagkatapos ng Falklands War, naglagay din sila ng maraming kondisyon. Ganoon din nang ibenta ng France ang Lafayette-class frigate sa Taiwan. Ngunit iba ang Pilipinas. Nagbigay sila ng top-spec patrol vessel nang walang anumang kondisyon at pananagutan pa ang training. Mas nakakagulat pa ang diskarte na nakatago sa likod nito. Hindi opisyal akong nakipag-ugnayan sa isang opisyal ng Philippine Department of National Defense. Sa lobby ng isang hotel sa London, nakipagkita ako sa kanya. Siya ay isang retired Philippine Navy captain. Ang kanyang sinabi sa akin ay nakakagulat. Hindi lang daw ito basta military aid. Ito raw ay isang proyekto upang muling ayusin ang pandaigdigang kaayusan sa dagat. Ito ay isang perpektong diskarte upang pigilan ang unilateral na maritime hegemony ng China habang iniiwasan ang direktang paghaharap. Nagsimula na raw ang Pilipinas sa planong ito 10 taon na ang nakakaraan. Inaasahan nila ang pagpapalawak ng China sa dagat at naghanda ng mga solusyon. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Tahimik na binabaliktad ng Pilipinas ang board ng pandaigdigang estratehiya sa dagat. Hindi lang ito tungkol sa pagbibigay ng ilang barko. Ito ay isang malaking proyekto upang bumuo ng bagong koalisyon laban sa maritime hegemony ng China at ang Pilipinas ang nasa gitna nito. Pagbalik ko sa London, gumawa ako ng emergency report. Kailangan kong suriin at ipaalam sa aking bansa ang bagong maritime strategy ng Pilipinas. Ang pamagat ng ulat ay ang tahimik na revolusyon ng Pilipinas, isang bagong paradigma sa kaayusan sa dagat. Nagulat ang British Naval attaché sa ulat na ito. Dati, itinuturing lang nila ang Pilipinas bilang isang regional power. Ngunit sa katunayan, gumagawa pala ito ng isang pandaigdigang maritime strategy. Ganoon din ang reaksyon ng US Navy. Sinubaybayan ng Pentagon ang mga kilos ng Pilipinas, ngunit ngayon lamang nila napagtanto na ang Pilipinas ay hindi lang basta pumipigil sa China, kundi lumilikha ng isang ganap na bagong kaayusan sa dagat. Sa sandaling iyon, sigurado ako, sa hinaharap, ang mapa ng pandaigdigang estratehiya sa dagat ay ganap na babaguhin at ang Pilipinas ang magiging sentro ng pagbabagong iyon. Ang karagatan ng South America at Southeast Asia ay isang karagatan ng kawalan ng pag-asa sa loob ng ilang panahon. Direktang pumunta ako sa Port of Paita sa Peru at binisita ang Ministry of Fisheries. Doon, nakita ko si Ministro Ross Vasquez na may mukha ng labis na kawalan ng pag-asa. Ang mga dokumento na ipinakita niya sa akin ay nakakagulat. Ganap na kinubkob ng 314 barko ng China ang baybayin ng Peru. Hindi lang ito basta fishing vessels. Ito ay mga dambuhalang factory ships na may haba na mahigit 100 metro. Mga halimaw na barko na kumukuha ng 10-10 tonelada ng isda sa isang araw. Sinabi sa akin ni Ministro Vasquez, ang aming fishing grounds na pinrotektahan ng aming mga mangingisda sa loob ng 3 henerasyon ay naging disyerto sa isang gabi. Nanginginig ang kanyang boses. Mas masakit pa ang pakikipagkita kay Luis Cacique, kinatawan ng mga mangingisda ng Peru. Ikinuwento niya sa akin ang kasaysayan ng kanyang pamilya. Ang fishing ground na binuksan ng kanyang lolo, ang fishing vessel na minana ng kanyang ama, at ang fishing technique na balak niyang ituro sa kanyang anak, lahat ay nawala dahil sa Chinese fishing vessels. Mas malala pa ang sitwasyon sa karagatan malapit sa Galapagos Islands. Kahit na ito ay UNESCO World Heritage Site, walang habas na pumapasok ang Chinese fishing vessels. Nangingisda sila ng iligal sa gabi, patay ang ilaw, at sa araw naman ay tumatakas sila patungo sa bukas na karagatan. Si Maya Gonzalez, kinatawan ng Local Environmental Protection Group, ay umiiyak na nagsalita. Maraming marine animals at sea lions ang namamatay dahil ito sa indiscriminate fishing ng mga barko ng China. Direktang binisita ko ang Galapagos Islands. Ang nakita ko roon ay talagang nakakalungkot. Sa baybayin, may mga patay na marine animals at ang mga sea lions ay hindi makahanap ng pagkain, naging balat at buto na lang. Ang local guide na si Pedro Gonzalez ay nagsalita na puno ng galit. Ang karagatan na pinrotektahan ng aming mga ninuno ay namamatay dahil sa China.
Mas malala pa ang sitwasyon sa Ecuador. Nagreklamo sa akin ang mangingisda na si Jose Romero. Ang tuna na kinukuha ng aming lolo ay tuluyang nawala. Ang kanyang anak at ama ay hindi na rin makalabas sa dagat. Walang silbi ang pagreklamo sa gobyerno. 6 na barko lang ang meron ang Ecuadorian Navy. Napakakonti para pigilan ang 200 barko ng China. Sa pakikipagkita kay Rear Admiral Raul Vergara, Chief of Staff ng Ecuadorian Navy, diretsahan niyang sinabi, "Hindi kayang pigilan ng aming Navy ang Chinese fishing vessels. Mas malaki ang kanilang mga barko at mas marami sila. At higit sa lahat, nasa likod nila ang gobyerno ng China kaya hindi kami maaaring basta kumilos." Ganoon din ang sitwasyon sa Southeast Asia. Si Ramon Delgado, kinatawan ng mga mangingisda sa Talawan Region ng Pilipinas bilang isang biktima ng illegal fishing bago maging hero nation, ay galit na nagsalita. Ang karagatan na pinrotektahan ng aming mga ninuno sa loob ng 1,000 taon ay inaagaw ng China, ganoon din sa timog baybayin ng Vietnam. Si Vu Van Truong, isang mangingisda, ay nagsalita na may kawalan ng pag-asa. Simula nang dumating ang mga barko ng China, nagulo ang karagatan. Hindi lang ang isda, kundi pati na rin ang corals ay nasira. Sa pakikipagkita kay Colonel Pham Van Thuan, Deputy Director ng Vietnam Coast Guard, sinabi niya, ang mga barko ng China ay kumikilos ng organisado. Maraming barko ang pumapasok ng sama-sama at nagbabanta sa aming mga mangingisda. Kung lumalapit ang Vietnam Coast Guard, kinukubkob nila ito at nagbibigay ng panggigipit. Ang mga gobyerno ng mga bansang ito ay walang magawa. Kung magpoprotesta sila sa China, natatakot sila sa economic retaliation. Kung hihingi sila ng tulong sa Amerika, mas lalong magagalit ang China. Kahit magdemanda sa International Court, binabalewala ito ng China. Ang UNCLOS ay para sa kanila ay parang papel na walang halaga. Ang Pilipinas, na nagdemanda sa China sa South China Sea Arbitration Case, ay nanalo. Ngunit hindi ito kinilala ng China. Ganoon din sa Vietnam. Kahit magkaroon ng fisheries agreement sa China, binabalewala ito ng mga barko ng China at patuloy na pumapasok. Direktang inimbestigahan ko ang lugar at napagtanto ko ang malagim na katotohanan. Kung walang kapangyarihan, hindi mo mapoprotektahan ang karagatan at teritoryo, at ang sitwasyong ito ay tumagal na ng 3 taon. Tahimik ang mundo. At ang mahihinang bansa ay pinababayaan lang. Ang pamamaraan ng illegal fishing ng Chinese fishing vessels ay talagang masama. Naghihintay sila sa bukas na karagatan sa araw at lihim na pumapasok sa teritoryo sa gabi. Upang maiwasan ang satellite tracking, sinasadya nilang patayin ang Automatic Identification System, AIS. Kung lumalapit ang local Coast Guard, agad silang tumatakas patungo sa bukas na karagatan. Habulan, ito malapit sa hangganan. Ngunit ang bilang ng mga barko ng China ay napakarami. Kung palalayasin ang isang barko, 10 barko naman ang papasok mula sa ibang lugar. Walang magawa ang mga lokal na gobyerno. Mas mapanlinlang pa ang organisadong kilos ng mga barko ng China. Hindi lang sila basta mangingisda, kundi parang paramilitary organization. Kumikilos sila sa ilalim ng isang pinag-isang command structure. Kung magkaproblema sa isang lugar, agad na ipinapaalam ito sa ibang fishing vessels at sabay-sabay silang tumutugon. Walang magawa ang mga mangingisda ng mga bansang ito laban sa organisasyong ito. Noon, malalim akong nag-isip, upang malutas ang problemang ito, kailangan nating baguhin ang fundamental balance of power. Ngunit wala akong makitang paraan para makayanan ng isang maliit na bansa ang China. Ngunit ang sagot ay ipinapakita na ng Pilipinas. Ang mga salita ng mangingisda ng Peru na nakilala ko noon ay hindi ko pa rin makalimutan. Sinabi niya sa akin, pinanganak kami sa dagat at nabuhay sa dagat. Ngunit ngayon, iniwan na kami ng dagat. May kawalan ng pag-asa at galit sa kanyang mga mata. Napilitan silang isuko ang pangingisda na tumagal na ng 3 henerasyon dahil inagaw ng Chinese fishing vessels ang lahat. Ngunit noong 2023, nagsimula ang isang maliit at tahimik na pagbabago. May isang hindi inaasahang anunsyo mula sa gobyerno ng Pilipinas. Ang plano nilang ibigay ang mga retired na BRP Andres Bonifacio class patrol vessel sa mga bansa sa South America bilang donasyon. Hindi masyadong binigyan ng pansin ng media sa mundo. Inakala lang nila na ito ay isang mabuting gawa ng Pilipinas. Ngunit may naramdaman akong kakaiba. Ang BRP Andres Bonifacio class patrol vessel ay hindi basura.
Ang mga barkong ito, na ginawa noong 1980s, ay magagamit pa rin at sapat sa kasalukuyan. Isang combat-ready patrol vessel na may modernong radar system at anti-ship missiles. Bakit ibibigay ng Pilipinas ang ganoong kahalagang asset ng libre? Agad akong nakipag-ugnayan sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas at natuklasan ko ang nakakagulat na katotohanan. Hindi lang ito basta donasyon, ganap na minodernisa ng Pilipinas ang mga patrol vessel na ito bago ibigay. Lahat ng lumang kagamitan ay pinalitan ng pinakabago. Ang fire control system ay kapareho ng ginagamit ng Philippine Coast Guard ngayon. Ang communication equipment ay in-upgrade para umayon sa standard ng NATO. Higit pa rito, pinalitan din ang anti-ship missiles ng bago. Hindi lang ito basta pagbibigay ng barko, kundi paglilipat ng isang kumpletong combat system. Kasama rin ang pinakabagong combat management system na binuo ng Philippine Defense Acquisition Agency. Ang system na ito ay kapareho ng specification ng gagamitin sa susunod na henerasyon ng patrol vessels ng Philippine Navy. Mas nagulat ako sa sumunod na nangyari. Narinig ko ang balita na ipapadala ang isang grupo ng instructors mula sa Philippine Coast Guard. Isang top-level team na binubuo ng mga espesyalista sa special operations. Hindi lang sila magtuturo kung paano patakbuhin ang barko. Plano nilang turuan ang lahat, mula sa practical na tactics hanggang sa pagtugon sa mga sitwasyon ng labanan. Si Captain Jose de la Cruz, na namumuno sa grupo ng instructor, ay isa sa mga pinakamahusay na combat specialists sa Philippine Coast Guard. Mayroon siyang karanasan sa pagpapalubog ng North Korean spy ship sa Philippine Sea at paglutas ng sitwasyon ng paghaharap sa Chinese vessels sa West Philippine Sea. Sa ilalim niya, mayroon ang mga top specialists sa bawat larangan. Si Commander Ricardo Santos, isang radar operation specialist. Major Leo Garcia, isang fire control system specialist. Captain Miguel Reyes, isang tactical maneuver specialist. At marami pa. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Seryoso ang Pilipinas. Hindi lang ito basta isang mabait na kilos, kundi nag-aalok sila ng isang seryosong strategic partnership. Nang dumating ang unang barko sa Peru, direktang pumunta ako sa lugar. Ang patrol vessel na nakita ko sa Callao Port ay talagang kahanga-hanga. Sa labas, mukha itong luma, ngunit sa loob, ibang-iba. Puno ito ng pinakabagong combat system. Ito ang resulta ng ilang buwang pagtatrabaho ng mga technician ng Pilipinas. Sa bridge, nakalagay ang pinakabagong functional radar at sa Combat Information Center, may malalaking display at computer systems. Sa weapon system room, perpektong nakaayos ang Harpoon anti-ship missile launcher at ang control system ng main gun. Nagpahayag ng paghanga ang mga opisyal ng Peruvian Navy. Hindi pa raw sila nakatanggap ng ganitong antas ng kagamitan ng libre. Sinabi sa akin ni Admiral Eduardo Montero, Commander ng Peruvian Navy Operations, ang barkong ito na ibinigay ng Pilipinas ay ang pinakamodernong combat vessel sa kasaysayan ng Peruvian Navy. Mas mahusay daw ang performance nito kaysa sa ibang vessels na hawak ng Peru. Ngunit ang talagang nakakagulat ay ang sumunod na nangyari. Dumating ang grupo ng instructors mula sa Pilipinas. Nagsimula silang magbigay ng intensive training sa mga sundalo ng Peruvian Navy. Ang training na tumagal ng 3 buwan ay talagang espesyal. Hindi lang basta pagtuturo kung paano patakbuhin ang barko, kundi kasama na rin ang scenario training na nag-aakma sa aktwal na sitwasyon ng labanan. Ang profesionalismo ng mga instructors ng Pilipinas ay talagang kahanga-hanga. Sila ay mga veterano na may maraming karanasan sa labanan sa Philippine Sea at West Philippine Sea. Ang itinuturo nila ay hindi lang teorya mula sa libro, kundi ang praktikal na kaalaman mula sa totoong labanan. Nagkaroon ako ng pagkakataon na direktang masaksihan ang training. Talagang masusing-masusi ang mga instructors ng Pilipinas. Nagsisimula sila sa basic seamanship at nagtuturo hanggang sa komplikadong tactical maneuvers. Ang lalong nakakagulat ay ang combat tactics laban sa China. Ganap na nauunawaan ng mga instructors ng Pilipinas ang pattern ng kilos ng Chinese fishing vessels. Alam nila kung paano sila kumikilos, paano sila tumatakas, at ano ang kanilang mga kahinaan. Ang combat tactics na batay sa impormasyong ito ay talagang epektibo. Ang tactics na itinuro ni Captain de la Cruz sa mga sundalo ng Peru ay napakakumpleto. Ang pattern ng evasive maneuvers na madalas gamitin ng Chinese fishing vessels. At ang tugon dito, ang communication method sa pagitan ng fishing vessels at ang paraan para putulin ito.
ang paraan para makalusot sa tactics ng pagkubkob ng sama-sama at marami pa. Sa simula, nag-alinlangan din ang mga sundalo ng Peru. Talaga bang mapipigilan nila ang Chinese fishing vessels? Ngunit habang tumatagal ang training, tumaas ang kanilang kumpiyansa. Napagtanto nila na talagang epektibo ang mga paraan na itinuro ng mga instructors ng Pilipinas. Sa huling bahagi ng training, nagsagawa rin ng mock training na nag-aakma sa aktwal na sitwasyon. Isang senaryo kung saan pumasok ang Chinese fishing fleet at ang pagtugon dito, ang pagtugon ng mga sundalo ng Peru ay perpekto. Kontento rin ang mga instructors ng Pilipinas. Nasa antas na raw sila na kayang ilabas sa totoong labanan. Pinanood ko ang lahat ng prosesong ito at naramdaman ko ang sinseridad ng Pilipinas. Talagang mayroon silang dalisay na layunin na tulungan ang Peru. Siyempre, may mga pagdududa rin. Ang local media ay nagpahayag ng pag-aalala na ito raw ay pagtatangka ng Pilipinas na palawakin ang impluensya nito. At ang ilang opisyal sa loob ay nagbiro. Anong magagawa ng lumang patrol vessel? Sa simula, ganoon din ang naisip ko. Makapagpapatakbo ba ng maayos ang mga sundalong isang beses lang na train? Ngunit binalewala ng Pilipinas ang lahat ng biro na iyon at tahimik na ipinagpatuloy ang operasyon at training plan. Sa Pilipinas mismo, umusbong ang matinding debate. Binatikos ng mga miyembro ng oposisyon ang gobyerno na baka masyado raw tayong umaasa sa ibang bansa bilang donor nation, hindi recipient. Lalo na ang mga politiko sa kaliwa ay nagtalo na ito raw ay isang neo-imperialistang ideya. Ang pagdududa na baka ginagamit ng Pilipinas ang Peru para palakasin ang sarili nitong impluensya. Sa Kongreso ng Peru, araw-araw na may matinding debate. Si Marco Aguilar Arguelles, pinuno ng oposisyon, ay matindi ang pagbatikos sa gobyerno. Ang military cooperation sa Pilipinas ay makakasira raw sa soberanya ng Peru. Nagbabala siya na kung lumala ang relasyon sa China, malaki ang magiging epekto sa ekonomiya. Sa kabilang banda, buong suporta naman ang mga miyembro ng naghaharing partido sa kooperasyon sa Pilipinas. Sumagot si Representative Jose Garcia, pinuno ng naghaharing partido, ang pagprotekta sa karagatan ng Peru ay paglabag sa soberanya. Sa halip, ang pagpasok ng Chinese fishing vessels sa teritoryo ng Peru ang tunay na paglabag sa soberanya. Matindi ang pagtatalo. Ganoon din ang media. Nagpahayag ng pag-aalala ang El Comercio, isang daily newspaper ng Peru, sa kanilang editorial. Hindi raw ito basta regalo, manghihingi raw ang Pilipinas ng kabayaran sa huli. Ang isa pang daily newspaper, ang La Repubblica, naman ay sumuporta sa Pilipinas. Dapat daw magpasalamat ang Peru sa Pilipinas na tumutulong sa kanila na protektahan ang kanilang karagatan ng malaya. Maging ang mga lokal na mangingisda ay nahati ang opinyon. Ang ilan ay nasa posisyon na dapat silang kumilos ng matigas nang hindi iniisip ang reaksyon ng China. Ngunit ang iba naman ay nag-aalala sa alitan sa China. Ang China ay isa sa mga pangunahing trade partner ng Peru. Kung magsimula ang China ng economic retaliation, hindi maiiwasan na maapektuhan din ang mga mangingisda. Si Pedro Valdez, presidente ng Peruvian Fishing Association, ay malalim na nag-isip. Ibinunyag niya sa akin. Problema na hindi kami makapangisda dahil sa Chinese fishing vessels, ngunit nag-aalala din kami kung magkaroon ng masamang relasyon sa China. 30% neg seafood, neg Peru ang ine-export sa China. Pinanood ko ang komplikadong sitwasyon na ito at nagtataka ako sa tunay na intensyon ng Pilipinas. Talaga bang tumutulong sila ng may dalisay na sinseridad o may nakatagong layunin? Ang reaksyon ng China ay tulad ng inaasahan. Agad na nagpadala ang Chinese Ministry of Foreign Affairs ng protesta sa Pilipinas. Bilang isang kilos na makakasira raw sa rehiyonal na estabilidad, hiniling nilang agad itigil ito. Si Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying ay matindi ang pagbatikos sa regular press conference. Sinabi niyang sinisira ng Pilipinas ang kapayapaan at estabilidad sa rehiyon ng South America. Ang pag-uudyok ng isang partikular na bansa sa rehiyonal na alitan ay hindi raw katanggap-tanggap. Nagpaskil din ang state media ng China ng batikos sa Pilipinas. Matindi ang pagbatikos ng Global Times na nagsasabing ang Pilipinas ay nagiging tauhan ng Amerika. Mas lantaran naman ang People's Daily. Sinabi nilang ipinapakita ng Pilipinas ang ambisyon nito sa rehiyonal na dominasyon. Iniulat ng Xinhua News Agency na ang patrol vessels ng Pilipinas ay nag-uudyok sa arm race sa rehiyon.
Ngunit ang reaksyon ng gobyerno ng Pilipinas ay hindi inaasahan. Wala silang sinabi. Wala silang ibinigay na opisyal na sagot sa protesta ng China. Tahimik lang silang nagpatuloy sa plano. Tumanggi ring magkomento ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas sa mga tanong ng mga mamamahayag. Ganoon din ang Department of National Defense. Ang pag-asal na ito ng Pilipinas ay nagdulot ng malaking epekto. Sa diplomatic circles, uminit ang debate tungkol sa tunay na intensyon ng Pilipinas. Ang ilan ay nagbigay interpretasyon na ito ay patunay na may kumpiyansa ang Pilipinas. Sa kabilang banda, nag-aalala naman ang iba na baka masyadong agresibo ang Pilipinas. Ang reaksyon ng Amerika ay interesante din. Sa publiko, nanatili silang neutral, ngunit impormal, tila sumusuporta sila sa Pilipinas. Sinabi ng isang opisyal ng US State Department, sa kondisyon na hindi siya pangalanan, na positibo raw na tinutulungan ng Pilipinas ang maritime sovereignty ng mahihinang bansa. Sa puntong ito, hindi opisyal akong nakipag-usap sa isang opisyal ng Philippine Department of National Defense. Diretsahan kong tinanong siya kung hindi ba sila natatakot sa panggigipit ng China. Ang kanyang sagot ay simple, "Ginagawa namin ang tama." Sapat na iyon. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong kakaiba. Talagang kumikilos ang Pilipinas ng may kumpiyansa. Sa lugar, lalong lumala ang alitan. Sa loob ng gobyerno ng Peru, nahati rin ang opinyon. Nag-aalala ang Ministry of Finance sa relasyon sa China, ngunit buong suporta naman ang Ministry of Defense sa kooperasyon sa Pilipinas. Nanatili si Foreign Minister Gustavo Mesa Quadra sa maingat na posisyon. Napakahalaga raw ng economic relations sa China. Ipinayo niya na iwasan ang mabilis na desisyon. Sa kabilang banda, matigas ang posisyon ni Defense Minister Jorge Chavez. Ang pagprotekta sa teritoryo ng Peru ang pinakamataas na prioridad. Dapat daw aktibong isulong ang kooperasyon sa Pilipinas. Sa huli, kinailangan na ng Pangulo mismo na magdesisyon. Nahati rin ang publiko ng Peru. Nagtalo ang mga kabataan na dapat nilang harapin ang China. Karapatan daw natin na protektahan ang ating karagatan. Ngunit ang mga matatanda naman ay maingat. May makukuha ba tayo kung makikipag-away tayo sa China? Ang pangunahing tanong ay kung sulit ba na makipag-away sa China sa kabila ng economic setback. Araw-araw, may mga demonstrasyon sa Lima. May mga demonstrasyon na sumusuporta sa Pilipinas at mga demonstrasyon na lumalaban dito. At sa wakas, nangyari ang unang maliit na himala. Agosto 12, 2023, 5 a.m. May lumitaw na halos 20 barko ng China malapit sa Galapagos Islands. Tulad ng dati, isang iligal na pagpasok. Ngunit ngayon, iba na. Ang BRP, Andres Bonifacio, isang patrol vessel na ibinigay ng Pilipinas, ay naghihintay sa karagatan. Ito ang unang pagkakataon na susubukan ng mga sundalo ng Peruvian Navy ang training na natanggap nila mula sa mga instructors ng Pilipinas sa totoong labanan. Sinubaybayan ko ang sitwasyong ito sa real-time sa pamamagitan ng satellite data at local communication. Ang tugon ng BRP Andres Bonifacio ay talagang profesional. Eksakto silang kumilos ayon sa itinuro ng mga instructors ng Pilipinas. Una, nagsagawa sila ng radio broadcast ng babala. Kami ang Peruvian Navy, agad na umalis sa aming teritoryo. Sa simula, binaliwala ito ng mga barko ng China. Tulad ng dati, nagpalipas sila ng oras. Ngunit iba ang BRP Andres Bonifacio. Nang baliwalain ang babala, agad silang nagsimulang lumapit. Buong tapang silang pumasok sa gitna ng Chinese fishing fleet. Ito ay isang napakadelikadong kilos. Kung magkamali, maaaring magkaroon ng banggaan. Ngunit kalmado ang mga sundalo ng Peru. Kumilos sila ayon sa training na paulit-ulit na itinuro ng mga instructors ng Pilipinas. Nagbigay sila ng panggigipit habang pinapanatili ang eksaktong bilis at distansya. Si Captain Carlos Felipe, commander ng BRP Andres Bonifacio, ay ganap na gumamit ng tactics na itinuro ng instructor ng Pilipinas. Nagzigzag siya sa pagitan ng mga Chinese fishing vessels, nagbibigay ng presyon. Kasabay nito, itinutok niya ang kanyang baril sa direksyon ng Chinese fishing vessels, nagbibigay ng tahimik na panggigipit. Nagsimulang mag-alinlangan ang mga barko ng China. Hindi pa sila nakakatanggap ng ganitong profesional na tugon. Iba rin ang radio communication ng Peruvian Navy. Hindi na lang basta babala, kundi konkreto at matatag na utos. Sa captain ng Chinese fishing vessel, ito ay teritoryo ng Peru. Batay sa International Maritime Law,
agad na umalis sa aming teritoryo. Kung hindi susundin, iniaabisuhan namin na posibleng gumawa kami ng sapilitang hakbang. Sa ganoong paraan, malinaw na ipinakita ang legal na batayan at nagbigay ng babala. At nangyari ang nakakagulat. Ang mga barko ng China ay isa-isang nagsimulang umatras. Sa simula, ilan lang. Ngunit habang patuloy na nagbibigay ng panggigipit ang BRP Andres Bonifacio, nagsimulang kumilos ang buong fishing fleet. Sa loob ng wala pang isang oras, lahat ng 50 barko ay umatras sa labas ng teritoryo. Sa sandaling iyon, talagang kinilabutan ako. Sa aking 30 taong karera bilang military specialist, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong tanawin. Walang ginamit na puwersa, kundi sa pamamagitan lamang ng maingat na maneuvers at panggigipit, napilitang umatras ang kalaban. Mas nakakagulat pa ang sumunod na nangyari. Sinalubong ng mga lokal na mangingisda ang BRP Andres Bonifacio na may sigawan. Sa loob ng 30 taon, ipinagtanggol nila ang sarili nilang karagatan. Si Luis Montero, isang mangingisda ng Peru na nangingisda malapit sa Galapagos Islands, ay umiiyak na nagsalita. Sa wakas, bumalik na ang aming karagatan. Ang karagatan na pinangingisda ng aming lolo ay inagaw ng Chinese fishing vessels, ngunit sa wakas ay nabawi na namin. Nagbago rin ang kapaligiran sa Peruvian media. Ang mga mamamahayag na nagduda noon ay nagpapakita na ngayon ng suporta. Iniulat nila na sa wakas ay nabawi na ng Peruvian Navy ang karagatan. Iniulat ng El Comercio sa front page nito ang balitang ito. Peruvian Navy, makasaysayang tagumpay. Chinese fleet, ganap na umatras. Ganoon din ang La Republica. Iniulat nila na nabawi ng Peru ang maritime sovereignty sa tulong ng Pilipinas. Ngunit alam kong simula pa lang ito. Hindi basta susuko ang China. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Magpapatuloy kaya ang estratehiya ng Pilipinas? Nanatili akong naghihintay sa susunod na kaganapan. Ang epekto ng maliit na tagumpay na ito sa lugar ay napakalaki. Bumalik ang kumpiyansa sa mga mamamayan ng Peru. Nagsimulang umusbong ang pag-asa na kayarin nating harapin ang China. Nagpatawag ng emergency press conference si Pangulong Pedro Castillo ng Peru. Pinuri niya ang tagumpay ng Peruvian Navy at ipinangako na gagawin ang lahat para sa pagtatanggol ng karagatan. Kasabay nito, nagpahayag siya ng taos-pusong pasasalamat sa gobyerno ng Pilipinas. Nagsimula na ring bigyan ng pansin ng ibang bansa sa South America. Tumaas ang interes sa Pilipinas mula sa Ecuador at Chile. Nakipag-ugnayan si Defense Minister Gustavo Meza Cuadra ng Ecuador sa Embahada ng Pilipinas. Nagtanong siya tungkol sa Philippine Patrol Vessel Assistance Program. Ganoon din ang Chile. Nagsimula ng makipag-ugnayan si Vice Admiral Juan Andres de la Maza ng Chilean Navy sa Philippine Navy para sa kooperasyon. Ang balitang ito ay mabilis ding kumalat sa Southeast Asia. Nagsimula na ring pag-aralan ng mga gobyerno ng Pilipinas bilang recipient at ngayon ay donor at Vietnam ang success story ng Pilipinas. Si Defense Secretary Delfin Lorenzana ng Pilipinas bilang kinatawan ng isang bansang nauna ring naghirap ay nagsalita sa publiko na interesado siya sa modelo ng Pilipinas. Binanggit din ni Major General Pham Van Thuan, Director ng Vietnam Coast Guard, ang posibilidad ng kooperasyon sa Pilipinas. Sa loob ng gobyerno ng Peru, nagbago rin ang kapaligiran. Ang mga taong sumasalungat sa kooperasyon sa Pilipinas noon ay nagsimulang magbago ng posisyon dahil may aktwal na resulta, wala na silang dahilan para sumalungat. Nagpahayag din si Finance Minister Gustavo Meza Cuadra ng pasasalamat sa Pilipinas. Dati ay maingat siya dahil sa China, ngunit ngayon ay hayagan na siyang sumusuporta sa Pilipinas. Ngunit ang himala ay laging may kaakibat na panganib. Ang pag-atake ng China ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Noong Setyembre 2023, nagsimula ang China ng seryosong panggigipit. Una, nagsimula sila sa economic retaliation. Malaki ang binawasan nila sa import ng copper mula sa Peru. Ang China ang pinakamalaking importer ng copper ng Peru. Dahil sa hakbang na ito, malaki ang naging epekto sa ekonomiya ng Peru. Bumagsak ang presyo ng copper at nagkaroon ng problema sa pamamahala ang mga kumpanya ng minahan sa Peru. Libu-libong minero ang nawalan ng trabaho. Nag-alinlangan ang gobyerno ng Peru. Kumalat ang takot sa mga mamamayan. Tama ba talaga na makipag-away sa China? Nagsimulang umusbong ang mga tanong. Nagpatawag ng emergency press conference si Economy Minister Alex Contreras ng Peru.
Nagbabala siya na maaaring bumaba ng 2% ang GDP ng Peru dahil sa economic retaliation ng China. Inaasahan din ang malaking pagtaas sa unemployment rate, ngunit may mas malala pang nangyayari sa karagatan. Nagpadala ang China ng malaking fleet ng vessels na may paramilitary character. Mukha silang fishing vessels, ngunit sa totoo lang ay paramilitary organization sila. Tinatawag silang maritime militia. Sila ay mas agresibo kaysa sa karaniwang fishing vessels. Nagsimula silang direktang hamunin ang Peruvian Navy. Ang mga barko ng Chinese Maritime Militia ay ibang-iba sa karaniwang fishing vessels. Ang kanilang communication equipment ay military grade at ang kanilang mga crew ay may military training. Ang ilang barko ay may maliliit na armas pa. Setyembre 23, isang kritikal na sandali ang dumating. Mahigit 100 barko ng Chinese Maritime Militia ang dumagsa sa Galapagos Islands. Ngayon, hindi lang basta fishing, kundi isang malinaw na teritorial na hamon. Hindi kayang harapin ng BRP Andres Bonifacio lang. Napakarami ng kalaban para labanan ang 100 barko. Sinubukan ng Chinese Maritime Militia na kubkubin ang BRP Andres Bonifacio, isang taktika ng paglapit ng sama-sama at pagbabanta. Nagpatawag ng emergency meeting ang gobyerno ng Peru, isang National Security Council meeting na dinaluhan din ng Pangulo. Ang foreign minister ay nagtalo para sa kompromiso sa China. Hindi raw kayang tiisin ng Peru ang mas malalim na alitan. Sa kabilang banda, nagtalo naman ang defense minister na hindi sila dapat sumuko. Kung umatras sila ngayon, habang buhay silang magiging sunod-sunuran sa China, nagpatuloy ang pulong hanggang hating gabi, ngunit walang konklusyon. Malalim na nag-isip si Pangulong Pedro Castillo, isang mahirap na sitwasyon kung saan kailangan niyang pumili sa pagitan ng economic setback at soberanya ng bansa. Ngunit sa sandaling iyon, may isang hindi inaasahang alok mula sa Pilipinas. Inalok nila ang karagdagang suporta ng patrol vessel at ang pagpapadala ng advisory team ng Philippine Coast Guard. Direktang tumawag si Defense Secretary Carlito Galvez Jr. ng Pilipinas sa Pangulo ng Peru. Nauunawaan niya ang mahirap na sitwasyon ng Peru at nangako ng maximum na suporta para sa gobyerno ng Peru. Talagang isang mahirap na pagpipilian. Kung tatanggapin nila ang alok ng Pilipinas, malinaw na mas lalong lalala ang alitan sa China. Ngunit kung tatanggihan nila, wala silang paraan para tiisin ang panggigipit ng China. Naisip ko na ang sandaling ito ang tunay na test ng estratehiya ng Pilipinas. Talaga bang kayang protektahan ng Pilipinas ang Peru hanggang sa huli? O susuko sila sa panggigipit ng China? Nagbibigay din ng pansin ang international community. Ipinadala ng Amerika ang signal ng suporta sa Pilipinas. Sinabi ng tagapagsalita ng US State Department sa press conference na iginagalang nila ang maritime sovereignty ng bawat bansa. Ito ay isang indirect message ng suporta sa Peru. Sa kabilang banda, pumanig naman ang Russia at ilang bansa sa Europa sa China. Inihayag ng Russian Foreign Ministry ang pag-aalala nito sa mga kilos na makakasira sa rehiyonal na estabilidad. Nahati rin ang opinyon ng mga mamamayan ng Peru. Nagtalo ang mga kabataan na dapat nilang harapin ang China, ngunit ang mga matatanda naman ay maingat. Ang pangunahing tanong ay kung sulit ba na makipag-away sa China sa kabila ng economic setback. Araw-araw, may mga demonstrasyon sa Lima. May mga demonstrasyon na sumusuporta sa Pilipinas at mga demonstrasyon na lumalaban dito. Sa huli, kinailangan na ng Pangulo ng Peru mismo na magdesisyon. Ang kanyang desisyon ay maaaring magpabago sa kapalaran ng buong South America. Ang panggigipit ng China ay lalong lumalakas. Hindi lang economic sanctions, kundi pati na rin ang diplomatic isolation. Nagsimula na ring bigyan ng panggigipit ng China ang ibang bansa sa South America. Hiniling nila sa mga ito na lumayo sa Peru. Ang mga malalaking bansa tulad ng Brazil at Argentina ay nanatili sa neutral na posisyon. Ngunit nagsimula ng pumanig sa China ang mga maliliit na bansa. Unti-unting nag-iisa ang Peru. Sa ganitong sitwasyon, mas mahalaga ang suporta ng Pilipinas. Ang Pilipinas lang ang tanging pag-asa na magpoprotekta sa Peru hanggang sa huli. Sa wakas, dumating ang sandali ng tadhana. Oktubre 13, 2023, 4 a.m. Mahigit 200 barko ng Chinese Maritime Militia ang dumagsa patungo sa Galapagos Islands. Ngayon, talagang isang malaking hamon ito. Ngunit ngayon, handa na rin ang Peru. Dumating na ang 2 karagdagang patrol vessels na sinuportahan ng Pilipinas.
ang BRP Gabriela Silang at BRP Malapascua, fictional names for additional vessels. At naroon din ang advisory team ng Philippine Coast Guard. Naghanda sila ng perpektong operasyon kasama ang Peruvian Navy. Si Captain Jose de la Cruz ng Philippine Coast Guard ay nakipag-ugnayan ng malapit sa mga staff ng Peruvian Navy. Sinuri nila ang tactics ng Chinese Maritime Militia at gumawa ng pinakamainam na tugon. 3 patrol vessels ang may iba't ibang papel. 5 a.m. Simula ng operasyon. 3 Philippine-made patrol vessels ang bumuo ng perpektong formasyon at lumapit sa Chinese fleet. Ngayon, hindi lang basta babala. Ito ay isang sistematiko at profesional na maritime operation. Ang BRP Andres Bonifacio ang gumaganap bilang command vessel sa gitna. Ang BRP Gabriela Silang at BRP Malapascua ay nasa magkabilang gilid nagbibigay ng panggigipit. Isang perpektong triangular formation ayon sa itinuro ng mga instructors ng Pilipinas. Nagsimulang mag-alinlangan ang Chinese fleet. Hindi nila inaasahan ang ganitong profesional na tugon. Iba rin ang radio warning ng Peruvian Navy ngayon. Profesional at matatag ang tono. Kami ang Peruvian Navy Operations Command, agad na umalis sa aming teritoryo. Nagbigay sila ng utos. Kasabay nito, malinaw nilang itinuro na ito ay paglabag sa international law. Sa simula, sinubukan ng Chinese fleet na balewalain ito. Ngunit nang makita nila ang kilos ng mga patrol vessels ng Peru, napagtanto nilang hindi ito basta-basta. 3 barko ang nagbibigay ng panggigipit sa perpektong koordinasyon. Nang mga sandaling iyon, nangyari ang nakakagulat. Ang BRP Andres Bonifacio ay nagsagawa ng warning shot. Siyempre, isang warning shot ito sa ere, ngunit malinaw ang mensahe. Kung hindi kayo susunod, hindi na ito basta babala. Ang shell na binaril mula sa 76mm rapid-fire gun ay humati sa hangin. Ang malakas na tunog ng putok ay umalingaw-ngaw sa buong karagatan. Agad na nagsimulang umatras ang Chinese fleet, ngunit hindi tumigil ang mga patrol vessels ng Peru sa paghabol. Ganap nilang itinulak ang mga ito hanggang sa hangganan ng teritoryo. Sa prosesong ito, walang nangyaring banggaan kahit isang beses. Isang perpektong kinontrol na operasyon. 2 oras pagkatapos, lahat ng halos 200 barko ng Chinese fleet ay umatras. Sa sandaling iyon, talagang naantig ako. Hindi lang ito basta maritime operation. Ito ay isang perpektong strategic victory. Ang reaksyon ng mga mamamayan ng Peru ay pambihira. Nagsagawa ng spontaneous celebration sa Lima. Sa loob ng 30 taon, humarap sila sa China at nanalo. Ang mga mamamayan ay naglalakad sa kalsada, hawak ang bandila ng Pilipinas at Peru. Sumisigaw sila ng pasasalamat sa Pilipinas. Naglabas ng emergency address sa bansa ang Pangulo ng Peru. Idineklara niya na, ang Peru ay hindi na kailanman susuko sa anumang pang-aabuso ng anumang bansa. Nangako siyang lalo pang palalakasin ang pagkakaibigan sa Pilipinas. Mainit din ang reaksyon ng international community, agad na inihayag ng Amerika ang suporta nito sa Peru. Binati rin ng Brazil at Argentina ang tagumpay ng Peru, ngunit ang pinakanakakagulat ay ang sumunod na nangyari. Sunod-sunod na humingi ng karagdagang suporta sa Pilipinas ang Ecuador at Chile. Nagsimula na ring makipag-ugnayan ang Colombia at Brazil sa Pilipinas para sa naval cooperation, ganoon din sa Southeast Asia. Opisyal na inalok ng gobyerno ng Pilipinas bilang recipient at ngayon ay donor ang military cooperation sa Pilipinas. Nagsimula na ring pag-isipan ng Vietnam ang pagpapakilala ng Philippine-made vessels, ngunit ang talagang nakakagulat ay iba. Opisyal na ipinahayag ng gobyerno ng Peru ang intensyon nito na bumili ng patrol vessels mula sa Pilipinas. Ngayon, hindi na donasyon, kundi isang alok na bilhin ito sa tamang presyo. Ito ang sandali na ganap na nagtagumpay ang estratehiya ng Pilipinas. Pinanood ko ang lahat ng prosesong ito at humanga ako sa talino ng Pilipinas. Sa simula, mukhang ibibigay lang nila ang ilang lumang patrol vessels ng libre, ngunit sa katunayan, isa itong malaking try before you buy strategy. Sa pamamagitan ng libreng karanasan, napatunayan nila ang kahusayan ng produkto, nakuha ang tiwala ng customer, at na-convert sila sa mga nagbabayad na customer. Ang pamamaraang ito ay talagang revolusyonaryo at ibang-iba sa ibang bansang gumagawa ng armas. Ang mga pagbabago, pagkatapos, ay talagang mabilis. Ang tahimik na maritime strategy ng Pilipinas ay naging isang global game changer. Mula sa huling bahagi ng 2023,
dumagsa ang mga inquiry sa Pilipinas mula sa iba't ibang bansa sa mundo. Kumalat ang success story ng Peru sa buong mundo at biglang tumaas ang interes sa Philippine-made patrol vessels. Ang unang kumilos ay ang mga bansa sa Southeast Asia. Opisyal na inalok ng Pilipinas bilang recipient at ngayon ay donor ang pagbili ng patrol vessels sa Pilipinas. Personal na binisita ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ng Pilipinas ang Embahada ng Pilipinas. Hiniling niya na ilapat din sa Pilipinas ang modelo ng Peru. Nagsagawa rin ang Vietnam ng Naval Cooperation Agreement sa Pilipinas. Nakipagpulong si Deputy Minister ng Defense Nguyen Chi Vin sa delegasyon ng Philippine Department of National Defense. Tinalakay nila ang pagpapakilala ng Philippine-made vessels at ang paglilipat ng teknolohiya. Nagsimula na ring pag-isipan ng Malaysia at Indonesia ang pagpapakilala ng Philippine-made. Personal na binisita ni Admiral Dato Mohod Imran bin Mohamed Saleh ng Malaysian Navy ang Pilipinas. Binigyan niya ng pansin ang Philippine shipyards at humanga sa teknolohiya nito. Sa South America, mas naging agresibo sila. Inalok ng Ecuador ang Pilipinas ng isang $500 milyong na kontrata sa pagbili ng vessels. Nang bisitahin ni Defense Minister Gustavo Meza Quadra ng Ecuador ang Pilipinas, sinabi niya, "Nakita namin ang tagumpay ng Peru at gusto rin naming makipag-ugnayan sa Pilipinas. Nagsimula na ring makipag-ugnayan ang Chile sa Pilipinas para sa $70 milyong na Naval Modernization Project. Mayroon ng malakas na Navy ang Chile, ngunit interesado sila sa teknolohiya ng Pilipinas. Maging ang Brazil ay nagpahayag ng interes sa Naval Technical Cooperation sa Pilipinas. Ang Brazilian Navy ang pinakamalakas sa South America, ngunit binigyan nila ng pansin ang makabagong pamamaraan ng Pilipinas. Nagkaroon din ng inquiries mula sa Africa. Humingi ng tulong sa Pilipinas ang Nigeria at Ghana para sa Maritime Security Cooperation. Ang mga bansang ito ay nagkakaroon din ng problema sa illegal fishing ng mga barko ng China. Nagpadala si Chief of Naval Staff Rear Admiral Awal Zubairu Gambo ng Nigerian Navy ng opisyal na sulat sa Embahada ng Pilipinas. Kailangan daw nila ang tulong ng Pilipinas para malutas ang problema sa illegal fishing sa West Africa. Pinanood ko ang sitwasyong ito at talagang naantig ako. Hindi lang basta nagbenta ng armas ang Pilipinas, kundi lumikha sila ng bagong kaayusan sa dagat. Mas nakakagulat pa ang pamamaraan ng pagtugon ng Pilipinas. Hindi nila tinanggap ang lahat ng biglang dumagsang order. Maingat silang pumili ng mga partner. Inuna nila ang mga bansang talagang nangangailangan ng maritime security. Ang Philippine Department of National Defense ay naglagay ng mahigpit na pamantayan. Inuna nila ang mga bansang nakakaranas ng paglabag sa maritime sovereignty, ang mga bansang may shared democratic values, at ang mga bansang gagamit nito para sa mapayapang layunin. At hindi lang sila basta nagbenta ng armas, kundi nagbigay sila ng komprehensibong maritime security solution. Mula sa paggawa ng vessels hanggang sa training ng crew at pagtatayo ng maintenance facilities, sabay-sabay silang nagbigay ng suporta. Ang pamamaraang ito ng Pilipinas ay talagang ibang-iba sa mga kasalukuyang bansang gumagawa ng armas. Ang Amerika at mga bansa sa Europa ay pangunahing nagbebenta lang ng armas at tapos na, ngunit ang Pilipinas ay nag-alok ng sustainable partnership. Dahil dito, lalo pang tumaas ang tiwala sa Pilipinas. Ang reaksyon ng China ay tulad ng inaasahan, matindi. Hayagan nilang sinimulang gipitin ang Pilipinas, ngunit huli na ang lahat. Sa paligid ng Pilipinas, nagsimulang umusbong ang mga maaasahang partner. Ang Peru, Pilipinas, Vietnam at iba pa ay buong suporta sa Pilipinas. Hayagan nilang sinabi na nabawi nila ang kanilang karagatan dahil sa Pilipinas. Ang international public opinion ay pumanig din sa Pilipinas. Ang Pilipinas daw ay tumulong sa mahihinang bansa at nagtatag ng kaayusan sa dagat. Pinanood ko ang lahat ng prosesong ito at humanga ako sa strategic brilliance ng Pilipinas. Sa simula, mukha lang na nagbibigay sila ng ilang lumang patrol vessels, ngunit sa katunayan, isa itong malaking proyekto upang baguhin ang pandaigdigang kaayusan sa dagat. Sa prosesong ito, malaki rin ang kinita ng Pilipinas. Sa loob ng isang taon ng 2024, tumaas ng 300% ang halaga ng export ng vessels ng Pilipinas kumpara sa nakaraang taon. Mahigit $1.5 bilyong na kontrata ang nabuo. Ngunit ang mas mahalaga pa ay ang pandaigdigang posisyon na nakuha ng Pilipinas.
Ang Pilipinas ay kinikilala na ngayon hindi lang bilang isang bansa na gumagawa ng armas, kundi bilang isang partner sa maritime security. Naging maaasahang taga-suporta sila ng maliliit na bansa. Sigurado ako na ang estratehiya na ipinakita ng Pilipinas ay patuloy na magiging epektibo. Ang panahon ng unilateral maritime hegemony ng China ay nagtatapos na ngayon. Nagsimula na ang isang bagong kaayusan sa dagat na ang Pilipinas ang sentro. Ginawa ng Pilipinas ang isang basura na barko bilang sandata at ginagalaw ang mundo. Nag-alinlangan ang China at humanga ang mundo. Hindi lang ito basta pagbibigay ng armas, kundi isang paraan para isakatuparan ang katarungan. Ang ipinakita ng Pilipinas ay tunay na pamumuno. Pamumuno na hindi sa pamamagitan ng pagbabanta ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng paggabay gamit ang tiwala. Tinulungan nila ang maliliit na bansa na makatayo sa sarili nilang paa. Dahil dito, nagkaroon ang Pilipinas ng maaasahang kaalyado. Pinoprotektahan nila ngayon ang kapayapaan sa dagat kasama ang Pilipinas. Bilang isang military specialist sa loob ng 30 taon, sigurado ako na ito ang tunay na anyo ng isang malakas na bansa. Hindi sa pamamagitan ng pagbabanta ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng paghikayat gamit ang katarungan. Ang inihatid ng Pilipinas ay hindi isang combat vessel, kundi pag-asa. At ang pag-asa na yon ay nagniningning pa rin sa dagat. Ang maliit na himala na nagsimula sa Peru ay kumakalat na ngayon sa buong mundo. Ang mga mangingisda ng Vietnam at Pilipinas ay may pag-asa na ngayon. Ang pag-asa na kayaring harapin ng maliliit na bansa ang malalaking bansa tulad ng ipinakita ng Pilipinas. Patuloy kaming maghahatid ng mas nakakantig na kwento. Hanggang dito na lang ang kwento ngayon. Ang pag-subscribe sa channel at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng video. Taos-puso kaming umaasa na ang inyong pamilya ay mapuno ng mainit na kaligayahan. Maraming salamat sa panonood ng mahabang video hanggang sa dulo. Magkita-kita tayong muli bukas para sa mas magandang kwento. Maraming salamat.